Sakamoto, Sakotaro, Nagsimula ang episode sa isang madilim at tensyonadong tagpo sa isang lihim na pasilidad kung saan si Slur ay determinadong pinakawalan ang apat na pinakamapanganib na bilanggo sa death row. Ang mga ito raw ay sina Dump, isang halimaw na may abnormal na lakas at walang awa, Apart, isang lalaking literal na hinahati ang sarili para makalaban sa kakaibang paraan, Minimalist, na ubod daw ng linis sa kilos pero walang konsensyang pumatay, at si So, isang sadistang may dalang lag-ari na parang laruan lang ang buhay ng tao sa kanya. Kasabay nito, ikinwento rin na sina Sakamoto, Shin, at Lo ay abala sa pangangalap ng impormasyon mula sa mga lead na iniwan ni Wu-Tang. Ayon sa kwento, alam na raw nila na may bagong galaw si Slur at hindi ito basta-basta. Gamit ang mga pinagsama-samang datos at contact sa ilalim ng mundo, dahan-dahan daw nilang binubuo ang larawan ng kung ano talaga ang binabalak ni Slur. Ipinakita rin na ang mga miyembro ng Order, sina Nagumo, Osaragi, Shishiba, at Hyo, ay may sarili ring pagpupulong. Sinabi raw nila na ang mga pag-atake ng grupo ni Slur ay mas nagiging organisado at mas delikado dahil sa dami ng sibilyan at organisasyong nadadamay. Ayon kay Nagumo, kinumpirma raw ng impormasyon ng Order na ang apat na killer ay umaatake sa mga highly secured na lugar, gaya ng mga ahensya ng gobyerno, mga lihim na laboratorio, at dating base ng mga hitman. Napagpasyahan din daw ng Order na hindi na pwedeng hayaan pang lumaganap ang mga kalaban, kaya kailangan na raw silang sugpuin agad bago pa madagdagan ang pinsala. Ipinahiwatig ni Shishiba na baka hindi lang basta paghahasik ng takot ang layunin ng grupo ni Slur, kundi may mas malalim na plano ito na unti-unting ibinubunyag sa likod ng mga kilos. Ipinakita raw sa eksena na habang nag-eensayo si Heisok, biglang dumating si Nagumo upang makipag-usap kay Sakamoto. Ipinaliwanag daw ni Nagumo na mas mainam kung huwag muna silang makialam sa mga bagong lumabas na serial killers dahil ang Order na ang baalang humawak sa kanila. Ayon daw sa kanya, delikado ang mga ito at hindi basta-basta pwedeng harapin. Ngunit sinabi raw ni Sakamoto na hindi siya sang-ayon sa ideyang iyon. Gusto raw niyang mahuli ng buhay ang mga kriminal para malaman nila kung ano talaga ang binabalak ni Slur. Ipinunto niya na mahalaga ang impormasyon mula sa mga ito. Dito raw pinunani ni Nagumo si Sakamoto at sinabi niyang baka hindi pa handa si Sakamoto para sa ganitong laban lalo't hindi na siya kasing lakas ng dati. Bagamat bahagyang pabiro ang tono, halatang may laman ang kanyang sinabi na tila sinusukat ang desisyon ni Sakamoto. Ikinwento na habang namimili sina Shin at Lo sa isang supermarket, napansin raw ni Shin ang isang lalaking kaina hinala ang kilos. Naalarma raw agad si Shin dahil sa kakaibang presensya ng estranghero. Bigla raw silang inatake ni So, isa sa mga nakakawalang serial killer. Ikinwento na hindi nila inaasahan ang pag-atake kaya napilitan silang lumaban kahit na hindi pa sila handang harapin ang ganong kalakas na kalaban. Nabanggit sa usapan na kailangan nilang sabayan ang hakbang ni Sakamoto at maging mas matatag sa bawat misyon. Kaya kahit alanganin, lumaban si Shin kay So. Sa simula raw ng laban, hindi umubra ang estilo ni Shin. Malinaw na malayo ang agwat nila ni So pagdating sa lakas, bilis, at karanasan sa labanan. Mabilis at mabangis ang naging atake ni So, pinalibutan niya sina Shin at Lo gamit ang kanyang palakol, sinira ang mga gamit sa paligid, at sinikap silang patayin ng walang pag-aalinlangan. Habang si Shin naman ay hirap sa pagbabasa ng isip ni So dahil sa sobrang violent at magulong intensyon nito. Sa gitna ng labanan, napilitan si Shin na iligtas si Lo mula sa isang tiyak na tama ng palakol. Nang sila ay nakaligtas, sinubukan ni Lo na barilin ng nail gun si So habang si Shin naman ay sinubukang sunugin ito ng buhay gamit ang gas at cooking fire. Ngunit wala pa din itong epekto kay So, bagkus binato daw nito ang isang tank ng gasol gamit ang kanyang palakol at sumabog ito sa kanilang harapan. Sila ay nakaligtas ngunit nawala ng malay si Lo dahil siya ang sumagip at nagsilbing shield. Nang mapasubo sa matinding laban at tuluyang malagay sa panganib, napilitang ilabas ni So ang kanyang pinakamarahas na intensyon. Binanggit umano nito na pagkatapos patayin si Shin at si Lo, isusunod niyang pupuntiryahin ang pamilya ni Sakamoto. Sa sandaling iyon, isinalaysay na tila may biglang pumukaw sa isipan ni Shin at mula sa kanyang malalim na emosyon, takot, galit, at pagnanais na ipagtanggol ang mga mahal niya ay nagising ang kanyang natatagong kakayahan. Biglang nag-iba ang aura ni Shin. Ipinakita raw sa kanyang pananaw ang isang kakaibang visual parang gumagalaw ang oras sa kanyang isipan at nagagawa niyang makita ang agarang hinaharap ng bawat kilos ni So. Isa raw itong napakalaking tagumpay sa kanyang psychic ability na dati limitado lamang sa pagbabasa ng iniisip ng mga tao. Pagkatapos noon, ginamit raw ni Shin ang oportunidad upang makapagpasok ng sunod-sunod na suntok sa kalaban, hindi raw ito malalakas na suntok ngunit sapat para makakuha ng kontrol sa laban. Napansin daw ni So ang kakaibang kilos ni Shin na tila alam nito ang kanyang gagawin bago pa siya makagalaw. Ipinahayag raw ni So habang napapaatras kung paano posible iyon at ano raw ang nangyayari. Tila naintriga siya at natakot. Nagsimula ang episode sa isang flashback kung saan ipinaliwanag ni Wu-Tang kay Shin ang konsepto ng motor readiness potential, isang signal mula sa utak na lumilitaw bago pa makagalaw ang katawan. Ayon kay Wu-Tang, ito raw ang dahilan kung bakit kaya ni Shin na mabasa ang galaw ng kanyang kalaban bago pa ito mangyari.
Pagbalik sa kasalukuyan, iniulat na hinarap ni Shin at Lo si So, isang mapanganib na ex-convict na nakatakas mula sa death row. Ipinakita raw si Shin na ginagamit ang kakayahan niyang makita ang ilang segundo sa hinaharap upang iwasan ang mabilis at sunod-sunod na atake ni So. Gayunpaman, kapansin-pansin na unti-unti nang bumibigat ang kanyang galaw, senyales na napapagod na ang katawan niya sa tindi ng tensyon at labanan. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Lu Xiaotang at hinagi si So ng napakalakas sa estante ng tindahan. Sinabi na uminom siya ng ethanol mula sa bote na siyang nagpalabas ng kanyang drunken triad mode. Isang anyo ng pakikipaglaban kung saan mistulang lasing siya, ngunit ang bawat galaw ay kalkulado, likas, at napakabagsik. Ayon sa obserbasyon, nilapitan niya si So at buong lakas itong sinipa sa ulo, dahilan upang mabitawan nito ang sandata. Nang mapahiga si So, inupuan niya ito at tinakot na puputulan ang kanyang mga daliri katumbas ng mga taong pinatay niya. Si So ay takot na takot at bigla itong napatakbo, habang ito ay papaalis, pinagbabato siya ni Lo ng gamit na mahawakan niya. Sinamantala raw ito ni Shin. Habang ito ay abala sa pag-iwas kay Lo, kumuha siya ng hagdan mula sa gilid ng tindahan at buong puwersang ipinalo ito kay So. Habang si Shin at Lo ay nawala ng malay dahil sa pagod at pakikipaglaban, si So naman ay nakitang naglalakad sa labas ng tindahan, duguan at nanghihina. Nakakita siya ng taxi at pilit na sumakay kahit na may pasahero pa sa loob nito. Sinabi niya sa kanyang sarili na mag-lay low muna siya at magnanakaw ng pera. Ngunit, ang hindi niya alam ang nasa loob ng taxi ay si Hyo ng The Order. Agad itong pinaslang si So gamit ang isang napakalakas na suntok, tila hindi man lang siya nahirapan. Samantala, nagising na si Lo at Shin. Nang gagamitin na ni Shin ang kanyang psychic ability para hanapin si So, bigla daw sumakit ang ulo niya dahil sa after effect ng kanyang new ability. Dumating ang mga JAA Incident Cleanup Troops o mas tinatawag na floaters, sinabi sa kanila na patay na si So. Tinanong ni Lu si Shin kung ano daw ang mga floaters. Ayon kay Shin, ang mga floaters daw ang naglilinis at nag-aayos ng anumang mga nasira ng mga hitman. Dagdag pa ni Shin, marami daw sa kanila ang ginagawa itong part-time job habang nag-training para maging isang hitman. Habang magkasama sina Osaragi at Shishiba, nakatanggap sila ng tawag mula kay Nagumo na naglalaman ng bagong impormasyon ukol sa pagkilos ng mga death row inmates. Matapos ang tawag, iniulat na mabilis kinay ni Osaragi ang kanyang katseden upang makahanap siya ng mga inmates. Agad na umalis si Osaragi at tumuloy sa isang lugar kung saan nagdasal ito na makita at mapatay niya na ang isang death row inmates. Napag-alamang may presensya ng isa sa mga target. Si Dump, isa sa mga pinakamapanganib na bilanggo na nakatakas. Si Dump ay isang matipunong babae na may mga spike prosthetics sa kanyang katawan at kilala raw ito sa marahas at pabigla-biglang estilo ng pakikipaglaban. Agad na umatake ang kalaban kay Osaragi at sa tindi ng lakas nito ay napatalsik siya. Gayunpaman, nasalag niya ang atake gamit lamang ang isang pirasong barya. Matapos iyon, tinanong ng kalaban si Osaragi kung bakit isinasara ang mga mata ng mga tao kapag nagdarasal. Tumugon si Osaragi nang may tanong din, alam mo ba kung paano kami nagdarasal sa mga Diyos dito sa Japan? Doon ay ipinakita niya ang tamang paraan ng pagdarasal sa mga templo, 2 magalang na pagyuko, 2 palakpak, 1 pang pagyuko, at sa huli ay ang pagbibigay ng alay gamit ang barya. Sa kabila ng mga nangyari, mabilis pa ring nakabangon si Dump, tila ba hindi alintana ang mga ginawa ni Osaragi. Naglabas siya ng matutulis na spike mula sa kanyang katawan at muling umatake. Gayunpaman, kahit anong gawin niyang pagsalakay ay hindi niya magawang tamaan si Osaragi. Habang patuloy ang sunod-sunod na atake ni Dump, napilitan si Osaragi na umatras. Sa gitna ng laban, aksidente siyang nabangga sa lubad ng bell sa templo. Sinabi niyang ito raw ay senyales kung ano ang nararapat niyang gawin. Kaya't sinipa niya ang kampana na tila ba isang soccer ball, tumama ito ng direkta sa sikmura ni Dump dahilan upang mapatalsik ito sa lakas ng tama. Muling nagharap ang dalawa. Biglang umatake si Dump mula sa likuran at sa halip na iwasan, tinanggap ito ni Osaragi gamit ang kanyang palad. Habang papalapit siya, patuloy namang bumabaon ng spike sa kanyang kamay. Bago niya magawang sipain si Dump, isang flashback ang ipinakita, makikitang pinaslang ni Dump ang lahat ng taong malapit sa kanya, kabilang na ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang tanging hangad lamang niya ay ang makuha ang buong atensyon ng taong mahal niya, ayaw niyang ibahagi ito sa iba. Pagkatapos ng flashback, muling pinaigting ni Dump ang kanyang pag-atake. Gayunman, makikita na hindi pa rin niya matamaan si Osaragi. Kapansin-pansin na si Dump ay labis ng hinihingal, duguan, at lantad na ang pagkapagod dahil sa mga pinsalang kanyang natamo. Muling sinipa ni Osaragi si Dump sa ulo dahilan upang ito'y umikot-ikot sa ere. Sa huli, inilabas na ni Osaragi ang kanyang sandata, isang collapsible buzzsaw. Ginamit niya ito upang tuluyan ng wakasan ang buhay ni Dump. Sa tuktok ng isang mataas na tore, nakipag-usap si Haisuke kay Taro Sakamoto sa pamamagitan ng telepono. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon, sinabing hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa habang ang kanyang mga kaibigan ay kasalukuyang inaasinta ng mga death row inmates. Ipinangako niyang mananatili siya sa itaas ng tore upang hanapin sila. Habang nasa napakataas na istruktura, hindi niya naiwasang mamangha.
Sa sarili niya'y naisip niyang ito marahil ang tanawin na palaging nakikita ng kanyang alagang ibon, si Piiske. Napuno siya ng paghanga sa tanawing nasisilayan at tahimik niyang hiniling na sana ay ganito kaganda ang tanawin na lagi niyang makita. Isinalaysay na si Kishima, ang kalalakihang may ulo ng reindeer at isa sa mga pangunahing tauhan sa panig ni Slur, ay nagbigay ng ulat hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang kampo. Ayon sa kanya, dalawa na sa mga death row inmates ang nasawi, subalit iginiit niyang nananatili pa ring alinsunod sa kanilang mga layunin ang takbo ng mga pangyayari. Aniya, unti-unti na raw nilang nakakamit ang atensyon ng The Order, isang sitwasyong maaari nilang samantalahin upang isulong ang kanilang susunod na hakbang. Gayunpaman, habang inilalahad niya ang nasabing ulat, isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Bigla raw lumitaw mula sa dilim ang isa pang death row inmate na kinilalang si Apart. Sa matalim nitong pananalita, tinawag niya si Kishima na isang huwad, isang artipisyal at hindi tunay na nilalang, at idiniin na walang karapatang mamuno ang isang mekanikal na nilalang na tulad niya. Kasunod nito, agad at marahas na umatake si Apart. Mabilis niyang sinugod si Kishima at walang pag-aatubiling winasak ang ilang bahagi ng katawan nito. Isinagawang malinaw sa tagpong iyon na halos walang nagawa si Kishima upang ipagtanggol ang sarili laban sa biglaang paglusob ni Apart. Nagbago ang eksena at ipinakita si Aoi, ang asawa ni Sakamoto, na mag-isang nagbabantay sa kanilang convenience store. Habang abala siya sa mga gawain, dumating ang isang lalaking pumasok na tila isang ordinaryong customer. Ito pala ay si Minimalist, isa sa mga pag-anting death row inmate na maingat na nagkukubli sa likod ng mapanlinlang na anyo. Hindi raw alam ni Aoi na isang mapanganib na kriminal ang kaharap niya, isang mamamatay tao na may masamang balak. Sa isang tahimik at lihim na klinika, kapansin-pansin ang eksena sa loob, naroon sina Sakamoto, Shin at Lu. Kitang-kita ang matinding takot sa mukha ni Shin habang nagmamakaawa kay Sakamoto na huwag ituloy ang balak sa kanya. Isang mahabang karayom ang hawak ng matanda at walang pag-alinlangang itinusok ito sa likod ni Shin. Kasama nila sa klinika si Granny Mia, isang matandang babae na kilala bilang isang veteranang therapist sa ilalim ng mundo ng mga hitman. Iginagalang siya hindi lamang dahil sa kanyang kahusayan sa medisina, kundi pati na rin sa kanyang brutal na katapatan. May pambihira siyang kakayahan na matukoy agad ang pisikal na kondisyon ng sinumang asasin. Habang sinusuri si Shin, ipinaliwanag ni Granny Mia na ang paggamit niya ng kanyang bagong kakayahan ay katumbas ng pagpigil ng paghinga habang mabilis na tumatakbo. Babala pa niya, maaari lamang gamitin ito ng 5 minuto kada araw upang hindi masobrahan ang katawan. Samantala, lumapit si Lu kay Granny Mia at inireklamo ang pagkahilo. Pinainom siya ng miso soup na may clams, na agad namang nagpagaan ng kanyang pakiramdam. Sa puntong iyon ay sumingit si Shin at pabirong sinabi na ang dahilan ng hilo ni Lu ay ang kanyang hangover. Habang sinusuri ni Granny Mia ang pisikal na estado ni Sakamoto, kaagad niyang napansin ang matinding pagbaba ng kanyang performance. Ipinaliwanag niya na dahil sa matagal ng paglayo ni Sakamoto sa mundo ng asasinasyon, malaki na ang ibinaba ng kanyang combat stamina. Tinukoy niyang sa kasalukuyan, kahit gaano pa kalakas at kahusay ang execution ni Sakamoto, tinatayang 30% na lamang ng dating lakas ni Sakamoto ang kanyang magagamit sa kasalukuyan, kumpara noong nasa rurok pa siya ng kanyang kakayahan. Ang 5 taong pahinga mula sa aktibong pakikipaglaban ay nagdulot ng malaking agwat sa pagitan niya at ni Nakshan. Bago siya umalis, sinikmuraan siya ni Granny Mia sa isang partikular na pressure point na tinatawag na Sika Tanden, na ayon sa kanya ay makatutulong upang maibalik ang balanse at lakas ng katawan. Samantala, sa tindahan ni Sakamoto, naroon si Ahowi, kasama ang isang hindi inaasahang bisita, si Minimalist, isang miyembro ng death row inmates. Agad siyang nagtanong kung nasaan si Taro Sakamoto. Ipinaliwanag ni Ahowi na wala roon ang kanyang asawa at kasalukuyang nasa sesyon ng physical therapy. Hindi natuwa si Minimalist sa sagot at mariing sinabi kay Aoi na huwag siyang pagsinungalingan dahil labis siyang nasusuklam sa kasinungalingan. Bigla niyang dinampot ang cash register at ginawang isang maliit na bola gamit lamang ang kanyang kamay bilang pagpapakita ng lakas at banta. Pabirong nagtanong si Aoi kung ano ang nangyari sa pera sa loob ng register. Ngunit agad siyang sinakal ni Minimalist habang paulit-ulit siyang tinatanong kung nasaan si Sakamoto. Binalaan siya nito na kung patuloy niyang itatago ang asawa, siya naman ang dudurugin at gagawing bola. Sa isang iglap, binali ni Aoi ang braso ni Minimalist at sinaksak ito sa leg. Napaluhod si Minimalist at gulat na naitanong kung sino nga ba talaga ang kaharap niya. Dito, unti-unting nagbago ang anyo ni Aoi, siya pala ay si Nagumo. Ipinakita ni Nagumo na ang ginamit niyang kutsilyo ay isang laruan lamang. Sa bilis ng kanyang kilos, bigla na lamang siyang nasa likuran ni Minimalist na hindi man lang niya napansin. Ang tunay na dahilan ng presensya ni Nagumo sa tindahan ay isang pabor mula kay Sakamoto. Pinakiusapan siyang bantayan ang tindahan pansamantala habang wala pa siya upang masigurong ligtas ang kanyang asawa at anak mula sa anumang banta.
Sa isang mataas na torre, namataan ni Heisuke si Apart, isa pang miyembro ng grupo ng mga death row inmates. Agad niya itong pinaputukan, pero nasalag pa rin ito ni Apart gamit ang kanyang kamay na balot ng mga wire. Gamit ang mga wire, gumalaw si Apart na tila isang Spider-Man patungo kay Heisuke. Nang makarating siya sa loob ng torre, mabilis niyang pinira-piraso ang baril ni Heisuke gamit ang kanyang mga wire. Habang papalapit si Apart, agad niya itong pinuluputan ng mga wire, tila ba handa na siyang tapusin ang laban. Ngunit bago niya tuluyang mapatay si Heisuke, biglang dumating si Sakamoto at sinuntok si Apart ng ubod ng lakas, isang suntok na tumilapon kay Apart sa malayo. Ang dahilan ng agarang pagdating ni Sakamoto ay dahil, bago pa tuluyang masira ang baril ni Heisuke, nakapagpaputok siya ng isang bala bilang hudyat kay Sakamoto. Muling bumangon si Apart mula sa pagkakatumba at sinabing matagal na mula nang may nakasuntok sa kanya ng ganoon kalakas. Tumugon si Sakamoto, ako na ang bahala rito. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nasa magandang kondisyon ako ngayon. Makikitang nakaupo sina Osaragi at Shishiba sa lugar ng Torii Gates nang biglang tumunog ang telepono ni Shishiba. Si Nagumo pala ang tumawag. Agad niyang tinanong si Shishiba kung nakita na nito ang listahan na hawak ng mga inmate at inutusan siyang silipin ang huling pahina nito. Pagkabukas ni Shishiba sa huling pahina, tumambad sa kanya ang tunay na plano ni Slur na magpatayan sa huli ang 4 na inmate. Ngunit may isang bagay na napansin ni Nagumo, tila sinadya raw na ipaalam sa kanila ang planong ito. Magsisimula na ang laban kina Sakamoto at Apart. Unang umatake si Apart, agad niyang ginamit ang kanyang mga wire upang subukang puluputan si Sakamoto. Ngunit mabilis na tumugon si Sakamoto, kumuha siya ng bakal at pinaikot ito sa paligid ng mga wire hanggang sa magmukha itong cotton buds. Sa isang iglap, hinayla niya ito at sinundan ng isang malakas na suntok patungo kay Apart. Gayunpaman, nasalag ito ni Apart gamit muli ang kanyang wire. Tahimik na tumingin si Apart kay Sakamoto at tinanong, naaalala mo ba ang unang beses na kumonekta ka sa mundo? Yung sandaling naramdaman mong hindi ka nag-iisa? Pagkatapos ng kanyang tanong, nagkaroon ng flashback si Apart. Noong bata pa si Apart, hindi siya naging palakaibigan. Hirap siyang makibagay sa ibang bata at maging ang sarili niyang ina ay tila walang malasakit sa kanya, hindi siya kinakausap at madalas siyang binabalewala. Sa kabila nito, tanging ang kanyang ama lamang ang nagpapakita ng pag-aalala at pagmamahal. Kahit abala sa trabaho, palagi siyang kinakausap ng kanyang ama. Isang araw ay sinabi nito sa kanya, sa mga tao, ang mahalaga ay kung ano ang nasa loob. Maging tapat at mabuti ka sa iyong mga kaibigan. Bilang suporta, binigyan siya ng ama ng isang manika upang magsilbing kasangkapan sa pagsasanay ng pakikipag-usap. Sa tulong nito, sinubukan ni Apart na makipaglaro sa ibang mga bata. Subalit sa halip na tanggapin siya, tinanggihan siya ng mga ito at sinabing siya ay nakakakilabot. Pag-uwi niya, tahimik niyang tinanong ang sarili, ano bang mali sa akin? Bakit ayaw nilang makipaglaro sa akin? Sa puntong ito, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mga mata na puno ito ng galit. Sa isang iglap, sinaksak niya ang kanyang manika at napatawa siya sa paraang tila wala sa sarili. Habang siya'y nagmumuni-muni, may nakita siyang pasang pag-alagala. Kinuha niya ito at dinala pa uwi. Sa kasamaang palad, pinatay niya ito gamit ang isang cutter. Nakita siya ng kanyang ama sa akto. Sa halip na pag-alitan, niyakap siya nito at humingi ng tawad. Kinabukasan, dinala siya sa ospital upang ipasuri. Ayon sa doktor, wala namang nakitang anumang pisikal o mental na kondisyon kay Apart. Malusog siya at walang anumang abnormalidad. Hindi makapaniwala ang kanyang ama. Sa gitna ng pagkalito at takot, nasabi niya kay Apart na lumayo dahil kinikilabutan siya rito. Sa sandaling iyon, tila tuluyang nagbago ang katauhan ni Apart. Kinuha niya ang isang gunting at ilang ulit na sinaksak ang sariling ama. Pagbabalik sa kasalukuyan, ibinahagi ni Apart na iyon ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Aniya, ang pagpatay sa isang tao ang nagsilbing daan upang siya ay makakonekta sa iba. Ngunit agad itong tinutulan ni Sakamoto. Ayon sa kanya, maling pananaw iyon, ang pagpatay ay hindi koneksyon kundi paghihiwalay sa pagitan ng mga tao. Hindi nagustuhan ni Apart ang sinabi ni Sakamoto. Bigla siyang naglabas ng mga wire at inatake ang tore dahilan upang ito ay mahati. Nagulat ang mga tao sa paligid at napatanong si Heisuke kung natutamba ba sila. Nagbago ang aura ni Sakamoto at buong seryosong sinabi, dito na magtatapos ito. Habang unti-unting bumabagsak ang itaas na bahagi ng tore, nasabik si Apart, iniisip niyang sa wakas ay makakakonekta siya sa mas maraming tao. Tumalon-talon si Sakamoto paakyat sa tore, kinuha ang isang lubad at buong lakas itong hinayla upang pigilan ang pagbagsak. Dumiretso si Apart kay Sakamoto at binalutan ng wire ang kanyang ulo. Sa ibaba ng tore, isang matandang lalaki na may hawak na samurai sword ang biglang lumitaw. Hinati niya ang paanan ng tore upang mapigil ang pagguho nito. Napansin ito ni Sakamoto at sinabi, parang pamilyar ang aurang iyon. Nakahanap ng pagkakataon si Sakamoto, pinapayat niya ang kanyang ulo upang makawala sa wire. Sa kanyang paglaya, agad niyang sinuntok si Apart sa mukha ng buong lakas. Nahawakan niya ang wire ni Apart at inihagis ito pataas.
Habang nasa ere si Apart, hinampas siya ni Sakamoto gamit ang isang hagdan, dahilan upang mapalipad siya palayo. Gumawa si Apart ng letigo gamit ang kanyang wire at sunod-sunod na inatake si Sakamoto, ngunit wala siyang natamon. Sa halip, sinipa siya ni Sakamoto sa tuktok ng tore. Habang nahuhulog si Apart, sumisigaw siya, tao rin ako, katulad ng lahat. Bakit ako lang ang nahihirapan mabuhay sa mundong ito? Sa sandaling iyon, nahawakan ni Sakamoto ang lubad ni Apart. Sinabi niya, may pagpipilian ka kung paano ka mamumuhay. Hinailan niya si Apart paakyat, pinaikot-ikot ito at inihagis sa paligid ng tore hanggang sa tuluyang mapabagsak niya ito at mawalan ng malay. Matapos ang kanilang labanan, habang kinakaladkad niya si Apart, sinabi ni Sakamoto, "Hinawa mo ang lahat ng iyon para lang makausap ako." Sa klinika ni Granny Mia, naroroon sina Apart, Sakamoto, Shin, Lu, at Heisuke. Habang gising na si Apart, tila litong-lito siya sa kanyang kinaroroonan. Nabanggit niyang ang huli niyang natatandaan ay nakikipaglaban siya kay Sakamoto sa Seirai Tower, kaya't napatanong siya kung nasaan siya at kung sino ang mga taong kasama niya. Napansin ni Shin na nagkamalay na si Apart at agad niyang sinabi na hindi ubra sa kanya ang pagtatangkang magpanggap kung gising o tulog ang isang tao. Dahil dito, bahagyang umatras si Apart at may kaba sa tinig ng tanungin kung sino ba talaga sila at kung kasama ba nila ang lalaking may ulo ng reindeer. Idinagdag pa niya na hindi siya maaaring gamitin ni Numan para sa anumang layunin. Magsasalita sana si Heisuke at ipinaliwanag na kailangan lamang nila ang kanyang tulong. Naguluhan si Apart kung bakit hindi siya pinatay ni Sakamoto. Sa halip, inimbitahan siya ni Sakamoto na umupo at sumama sa kanilang pag-uusap at sinabing wala silang galit sa kanya. Ang tanging gusto lamang nila ay impormasyon kung sino ang nag-hire sa kanya. Hindi makapaniwala si Apart sa naging tugon ng grupo. Anya, hindi niyo ba naisip na maaari ko kayong atakehin sa sandaling magising ako? Sinagot siya ni Sakamoto ng direkta, oo, posible. Pero may kutob akong hindi mo yon gagawin. At kung sakaling subukan mong umatake, ihahampas ulit kita sa Seirai Tower. Sabay sabat ni Shin, magpasalamat ka at nagpigil pa si Sakamoto. Kung hindi, baka may paglalagyan ka na. Habang nagmumuni-muni, napansin ni Apart na kakaiba ang pakikitungo sa kanya, parang normal na tao lang siya. Napangiti siya sa pangyayari, at sa wakas ay umupo na rin kasama nila. Tinanong niya kung anong impormasyon ba ang nais nilang makuha. Ayon kay Apart, nakilala nila ang isang nilalang na may ulo ng reindeer at katawan ng makina. Hindi rin niya kilala kung sino si Slur. Agad naman nag-react si Sakamoto at tinanong kung saan niya ito nakita. Isinalaysay ni Apart na sinundan niya ito sa isang hotel at inatake. Ngunit bago siya tuluyang umalis, nag-iwan siya ng wiretap para makinig sa mga pag-uusap. Mula sa kanyang narinig, balak ng grupo ng reindeer-headed man na salakayin ang JAA organization habang abala ang mga miyembro nito sa paghahanap sa mga death row inmates. Samantala, sa Japanese Association of Assassins o JAA, isang samahang may higit sa 1,000 miyembro, kabilang ang humigit kumulang 400 profesional na hitmen, ito ang pinakamalaking organisasyon ng mga assassin sa buong Japan. Ayon sa mga ulat, ang Kanto branch ng JAA ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng samahan, nagbibigay ito ng suporta sa mga misyon, inaayos ang mga nasirang kagamitan o ari-arian sa mga pampublikong lugar tuwing may operasyon, at tumutulong sa pag-upgrade ng mga armas ng mga assassin. Sa madaling salita, itinuturing itong puso ng buong JAA. Makikita sa isang tagpo ang dalawang lalaking nakasakay sa bisikleta patungo sa nasabing gusali. Ipinarada nila ang kanilang bisikleta sa likurang bahagi ng JAA building. Habang nasa parking area, nilapitan sila ng isang sekyu at tinanong kung ano ang pakay nila roon. Ipinaalala rin ng gwardiya na kinakailangan ng visitor's pass o employee ID para makapasok sa gusali. Sumagot ang isa sa kanila na hindi sila miyembro ng JAA, isang pahayag na agad nagdulot ng tensyon. Tinutukan sila ng baril ng gwardiya, sabay sabing sila ay nanghihimasok. Sa isang iglap, nilapitan siya ng isa sa mga lalaki, at sa isang malakas na suntok ay naglaho ang ilang bahagi ng katawan ng gwardiya. Ang umatake ay nakilalang si Gaku. Habang papasok na sila sa gusali, nagbibiruan pa ang dalawa. Ayon sa isa, kinakabahan siya, animoy unang araw muli ng pasukan sa eskwela. Dito nalaman na ang kasama ni Gaku ay si Slur, at ang layunin nilang dalawa, salakayin at sirain ang JAA. Samantala, tinanong ni Shin si Sakamoto kung ano ang gagawin nila kung balak nga ni Slur na wasakin ang JAA. Ang sagot ni Sakamoto, sa ngayon, pumunta muna tayo sa JAA. Sa JAA Kanto branch, nakapasok na sina Gaku at Slur sa loob ng gusali. Pagkapasok pa lang nila, sinalubong agad sila ng mga security guards. Ngunit sa mabilis at walang pag-aalinlang ang galaw ni Gaku, agad niyang na-neutralize ang dalawang sekyu. From here, ako na ang bahala, sabi ni Slur kay Gaku.
Pinaalalahanan pa niya ito na nasa odd-numbered floors ang mga CR ng building at pinag-ingat siya. Samantala, nabulabog na ang mga miyembro ng JAA. Nalaman na nilang may 2 intruders na nakapasok sa headquarters. Halos hindi sila makapaniwala, may isa pang nagsabing, tanga ba sila para pasukin to? May ilang nagbiro at nagpataya pa kung anong department ang unang makakapatay sa mga sumalakay. Masyado nilang minamaliit ang mga intruders. Pero habang nagsasalita pa ang isa, sinasabing wala yan, hindi yan aabot ng 3rd floor, biglang may katawan na tumilapon pataas sa kanilang floor. Si Gaku, nasa 3rd floor na. Nataranta ang mga kolokoy at sabay-sabay na naglabas ng mga baril. Pero sa bilis ng galaw ni Gaku, nauna siyang umatake gamit ang kanyang mace, isang mabigat at matinding sandata. Isang mabilis na serye ng galaw, sabay-sabay niyang napatay ang mga kolokoy. Paglabas niya ng silid, sinalubong siya ng putok ng mga baril. Isa pa sa kanila ay halatang petiks lang, umiinom pa ng alak habang nagbibigay ng command sa kasamahan. Ngunit sa isang iglap, 4 agad ang napugutan ng ulo ni Gaku. Biglang may umatake mula sa pader, isang napakalakas na suntok ang tumama kay Gaku, dahilan para siya ay tumilapon. Ang umatake ay isang lalaking may suot na mask at bakal ang mga kamay. Habang kinakausap ng lalaki ang lasinggero, agad umatake si Gaku gamit ang kanyang sandata na ngayon may apoy. Tinusta niya ang lalaking may bakal na kamay, pagkatapos ay muling umatake, isang matinding hampas ng mace sa ulo ng maskman ang nagpatalsik dito hanggang sa kabilang gusali. Samantala, sa kabilang bahagi ng gusali, dumating na rin si Islor sa isang palapag gamit ang elevator. Pagbukas ng pinto, 4 na lalaking armado agad ang bumungad sa kanya. Ngunit bago pa man makagalaw ang 3, bigla silang binaril ng lalaking nasa pinakahulihan. Nang mapatay niya na ang kasamahan niya, lumapit si Islor sa lalaki. Doon nalinawan na siya pala ay tao ni Islor, isang undercover agent na inilagay niya mismo sa loob ng JAA. Kasama mo ba si Gaku? Tanong ng spy habang umiinom. Sumagot ng oo si Islor, sabay sabing, buong taon kitang ginawang spy sa loob. Panahon na para simulan ang plano natin. Gagawin na ba natin? Tanong muli ng spy, na tila matagal nang hinihintay ang utos. Sinabi ni Islor sa isang malamig na boses, oo, oras na para buwagin ang nabubulok na sistemang to. Magtatayo ako ng bagong plano para sa bagong mundo. Sa labas ng gusali, isang matandang lalaki na may dalang samurai ang unti-unting naglalakad papalapit. Tahimik ang paligid, ngunit bawat hakbang niya ay ramdam ang bigat at presensya ng isang bihasang mandirigma. Sa isang iglap, alazoro ang bilis ng galaw ng matanda. Sa isang mabilis at eksaktong tagpas, agad niyang napaslang ang 2 bantay sa labas ng gusali. Sa loob, biglang napatigil si Gaku. Naramdaman niya ang kakaibang presensya. May paparating, bulong niya sa sarili. Napatingin siya sa pasilyo, papalapit ang matanda. Delikado to. Seryosong sambit ni Gaku habang naghahanda sa laban. Agad siyang umatake, target ang ulo ng matanda. Ngunit laking gulat niya nang sinalo lang ito gamit ang hawakan ng espada, hindi pa man ito hinuhugot mula sa sheath. Nang tuluyang bunutin ng matanda ang kanyang espada, isang malupit na shockwave ang bumalot sa paligid. Sa isang iglap, lahat ng nasa paligid ay nahati, mga pader, kisame, at maging si Gaku ay tinamaan. Naputol ang tenga at daliri ni Gaku, at kasunod pa nito, nahati rin sa 2 ang kanyang sandata. Dito pa lang niya napagtanto, hindi ordinaryong kalaban ang kaharap niya. Naramdaman ni Islor ang matinding impact mula sa labas, isang alon ng enerhiya ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Napatingin siya sa direksyon ng labas at saglit na natigilan. Hindi ako nagkakamali. Buhay pa rin siya, bulong ni Islor, buhay pa pala ang tinaguriang ghost ng JAA. Matigas ang tono niya, sabay sabing wala ng oras. Kailangan na nating magmadali. Samantala, isang matinding entrance ang pinakita ni Sakamoto, parang isang superhero na biglang bumaba mula sa taas ng gusali. Sa muling pagkikita ng dati niyang kaibigan na si Islor, nagkatitigan ang dalawa. Buhay ka pa pala, malamig na sambit ni Sakamoto. Napangisi si Islor at tumugon, nakakadismaya naman. Isang matagal ko ng kaibigan. Mataba na ngayon. Napalingon si Shin, at sa pagkakita niya sa mukha ng lalaking yon, biglang nanlamig ang kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata, kilala niya ang taong ito, at takot ang bumalot sa kanyang ekspresyon. Napatanong si Sakamoto, diretso ang tanong kay Islor. Bakit mo ako pinatawan ng bounty? Ano ba talaga ang pakay mo? Walang sagot, bigla na lang umeksena si Islor. Sa isang iglap, umatake siya at nasaksak si Sakamoto, bago pa ito makaiwas ng husto. Kasabay nito, gumalaw din ang isa sa mga tauhan ni Islor, tumutok ng baril sa ulo ni Shin. Ngunit bago pa ito makaputok, sumaklolo si Apart, at gamit ang kanyang wire, hiniwa niya ang baril ng kalaban. Pero sa muli sana niyang pag-atake, biglang naputol ang kanyang kamay, isang mabilis at brutal na tira mula mismo kay Islor. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Sakamoto.
Hinila niya palayo sina Shin at Apart sabay sigaw. Huwag na kayong makialam. Ako na bahala. Unang kumilos si Sakamoto. Agad siyang umatake, pero sa isang iglap, nakaiwas si Slur, sobrang bilis ng galaw nito, at sa kasunod na iglap, nasira pa ang ballpen na hawak ni Sakamoto, isang paborito niyang improvised weapon. Ang may kagagawan? Si Slur mismo. Bago pa makabawi, muling nasugatan si Sakamoto sa mabilis at tusong atake ng dating kaibigan. Hindi na nakatiis si Shin, sumugod siya, punong-puno ng galit. Ngunit sa kabila ng damdamin niya, naiwasan lang din ito ni Slur ng madali. Agad na kumilos si Sakamoto, kinuha sina Shin at Apart, at inilayo mula sa gitna ng labanan. Huwag kayong makialam, matatag niyang sabi. Sa puntong ito, tumingin si Slur kay Sakamoto at sinabi. Oo, matagal ka nang tumigil sa pagiging assassin. Pero alam kong may ibubuga ka pa. Kaya halika, ibigay mo na ang buong lakas mo. Biglang nagbago ang aura ni Slur, mas madilim, mas mabigat. Sabay dagdag pa niya, alam kong may anak ka na, Sakamoto. Nag-iba rin ang ekspresyon ni Sakamoto. Sa isang saglit, ramdam ni Slur ang bigat ng presensya ng dati niyang kaibigan, isang killer instinct na matagal nang natutulog pero hindi kailanman nawala. Nagbanggaan ang dalawa. Malalakas na suntok, sabay-sabay na galaw, halos hindi na makita ng mata ang bilis. Pareho silang sanay, parehong bihasa, at parehong walang atrasan. Ngunit bago pa tumama ang kanilang kamao sa isa't isa, biglang sumabog ang pader. Pumasok si Gaku, at maya-maya pa dumating din ang matandang may samurai sword. Mabilis na pinaputukan ng ispay ang matanda, ngunit hindi ito natakot. Pagkatapos ng ilang putok, tinutukan ng ispay sa ulo ang matanda, pero sa isang iglap, naputol ng matanda ang daliri nito at sinaksak siya sa leg. Rumesponde agad si Gaku. Sa bilis ng kanyang paglapit, sinubukan niyang tamaan ang matanda, pero nahiwa rin ang kamay niya, isang hiwa na halos hindi niya nakita. Hindi pa rin sumuko si Gaku. Muling umatake, ngunit biglang hinila siya ni Slur palayo, may paparating na special attack mula sa matanda. Ayaw ni Sakamoto na makaalis sila. Humabol siya, at muling nagpalitan ng matitinding atake sila ni Slur. Ngunit habang papalapit ang matanda para tapusin si Slur, biglang sumabog ang katawan ng ispay. Isang malakas na pagsabog ang pumigil sa lahat ng galaw. Kumalat ang usok at dugo sa paligid. Sa huling sandali, nagkatitigan sina Sakamoto at Slur. Tahimik. Matindi ang tensyon. Nagpalitan sila ng tingin, hindi lang galit ang naroon, kundi kasaysayan at bigat ng nakaraan. May sinabi si Slur kay Sakamoto at mumiti ito. At sa dulo, umalis na ang dalawa, si Slur at si Gaku, iniwan ang battlefield habang nasa kalagitnaan ng pagkawasak. Ilang araw matapos ang insidente sa JAA, makikita si Sakamoto na nagpapagaling sa ospital. Tahimik ang paligid, pero sa labas ng kanyang silid, naroon si Shin, nakatayo, hindi makapasok. Hawak-hawak niya ang isang supot ng mga prutas, pero halatang mabigat ang iniisip. Hindi pa rin siya makarecover sa mga nangyari noong laban. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong, ako ba ang dahilan kung bakit hindi nakalaban si Sakamoto ng buong lakas? Dumating sina Nagumo at Hyo, kapwa nakasuot ng civilian clothes, pero may dalang presensya na parang laging handang makipaglaban. Pumasok sila sa silid ni Sakamoto at agad siyang kinumusta. Kamusta pakiramdam mo? Tanong ni Nagumo. Okay lang. Hindi naman malalim, sagot ni Sakamoto habang nakaupo. Napunta ang usapan sa engkwentro nila kay Slur. Grabe, nagharap kayo. Anong nangyari? Tanong ni Hyo, seryoso. Dito, sinabi ni Sakamoto ang totoo. Si Slur siya si Uzuki, dating kaklase natin sa JAA. Nanlaki ang mata ni Nagumo nang marinig ang pangalan. Uzuki, bulong ni Hyo. Pero bakit ngayon ko lang siya narinig? Kung isa siyang top-class hitman, dapat matagal ko na siyang alam. Ang mga kilala ko lang ay kayong tatlo, ikaw, si Nagumo, at si Akao. Napabuntong hininga si Sakamoto. Alam na natin kung sino siya. Kaya dapat tayo na ang kumilos. Papunta na sana sa pinto si Nagumo at Hyo, pero biglang nagsalita si Sakamoto. Sandali lang. May kailangan pa akong marinig mula sa inyo. Nagpatuloy siya, wala nang libre ngayon. Sabihin niyo muna kung anong alam ng The Order tungkol kay Slur. Biglang tumalon si Hyo sa kama ni Sakamoto at nasira ito sa impact. Ganito lang kasimple, sabi niya. Hindi tayo nagtatrabaho ng magkakasama. At isa pa retired ka na. May pamilya ka na. Kung makikialam ka pa, paano na lang sila kung mamatay ka? Tahimik si Sakamoto pero buo ang kanyang sagot. Hindi ako mamamatay, at wag mong i-assume na mapapatay ako. Biglang sinuntok ni Hyo si Sakamoto, isang napakalakas na tama na tumagos sa ilang pader ng ospital. Kumalabog si Sakamoto sa huli pero agad ring tumayo. Pero kung mangyari man yon,
Dagdag ni Sakamoto. Bilang isang tatay, may mga oras na hindi ka pwedeng umatras. Gusto kong protektahan ang mga taong mahalaga sa akin gamit ang sarili kong mga kamay. Biglang sumugod si Shin mula sa gilid at gamit ang isang trick na magnet nila si Hyo gamit ang MRI machine sa ospital. Kumapit si Hyo sa bakal habang umiikot ang makina. Seryoso si Sakamoto. Lumapit siya at muling nakiusap. Bigyan mo ako ng impormasyon tungkol kay Slur. Hindi lang to laban, gusto kong protektahan ang pamilya ko. Sa isipan ni Hyo, hindi ko akalain. Darating ang araw na si Sakamoto mismo ang hihingi ng tulong sa akin. Sa bigat ng narinig niya, nagbigay ng impormasyon si Hyo. At sa dulo, iniwan nila si Hyo sa kwarto, nakangiti, habang si Hyo ay nakadikit pa rin sa MRI. Sa rooftop, naroon si Shin, bitbit pa rin ang supot ng prutas. Tahimik siya, hindi makatingin ng diretsyo kay Sakamoto. Kaya siya na ang naunang nagsalita. Hindi mo pa rin ako mabisita ng diretsahan. Napayuko si Shin. Hindi ko kasi alam. Kung dapat ko bang ihatid to? Pakiramdam ko ako yung dahilan kung bakit hindi ka nakalaban ng buo noong huli. Tahimik si Sakamoto saglit. Totoo. Noong binanggit ni Slur ang pangalan ng anak ko konti na lang, mawawala na ako sa kontrol. Pero, dagdag ni Sakamoto, nung sumigaw ka, doon ako natauhan. Bumalik ako sa sarili ko dahil sayo. Natigilan si Shin. Lumuwag ang kanyang damdamin pero bago siya makasagot, nauna na ulit si Sakamoto. Kaya wag mong isipin na wala kang ambag. Lagi mo akong natutulungan, Shin, at inaamin ko, umaasa rin ako sayo. Sa nasirang gusali ng JAA, sinabi ni Osaragi kay Shishiba na ngayon ay lubos na niyang nauunawaan ang ibig sabihin nito noong nakaraang araw na nakakainis talaga kapag sinira ng ibang tao ang bahay mo. Dagdag pa niya, mas matindi pa ito kaysa sa isang simpleng pagkawasak, lalo na't halos 40% ng Kanto branch ang naapektuhan. Sinabi ni Shishiba na marami sa kanilang mga kliyente ang nag-cancel ng hit requests. Agad namang nagtanong si Osaragi kung ano na ang mangyayari sa kanilang annual bonus. Huwag mo na yang asahan, sagot ni Shishiba, na siyang ikinapanglumo ni Osaragi. Idinagdag pa ni Shishiba na kailangan na rin nilang tawagin ang iba pa nilang kasamahan at pabalikin ang mga ito kaagad. Bigla siyang napaisip at nagtanong, ano na kaya ang ginagawa ni Kanaguri? Samantala, sa isang luma at abandonadong gusali, makikitang tinatahi ni Reindeer Boy ang naputol na kamay ni Gaku. Namangha si Gaku nang mapagtantong maayos na nakakabit muli ang kanyang kamay at agad siyang nagpasalamat. Subalit, sinabi ni Reindeer Boy na dapat niyang pasalamatan ang taong responsable sa ginawa sa kanya dahil napakalinis ng pagkakahiwa at hindi gaanong naapektuhan ang kanyang muscle tissue. Tinanong pa niya kung sino ang taong iyon na kayang gawin ang ganong atake. Walang naging reaksyon si Gaku at bigla niyang naalala ang pag-atake ng matanda. Doon ay sinabi ni Slar na si Gaku ang unang taong nakaligtas laban kay Mr. Takamura. Makikitang napagod si Slar matapos ang kanilang pag-atake sa JAA, kahit pa hindi sila nagtagumpay. Hindi rin niya inaasahan na makakasalubong niya si Takamura doon. Dagdag pa ni Slar, hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Takamura sa JAA o kung ano ang mga plano nito. Maliban sa kanyang hindi kapanipaniwalang lakas, nananatiling isang misteryo si Takamura. Dagdag pa ni Gaku, siya ang sagisag ng lahat ng dugo at galit na ibinuhos ng bawat mamamaslang sa kasaysayan ng mundo. Kaya naman, napakalakas niya. Sa huli, sinabi ni Slar na kung may ganoong kalakas na tao laban sa kanila, hindi magiging madali ang sitwasyon para sa atin, lalo na kung isasama pa si Sakamoto. Nagpahayag si Gaku kay Slar na kung gusto niya, maaari na nilang tawagin ang iba pa nilang kasamahan at ituloy ang Japan Tour. Ngunit tumanggi si Slar at sinabing hindi nila dapat isugal ang kanilang pagkakataon sa ganoong paraan. Sigurado rin daw siyang mas maghihigpit ng seguridad ang iba pang branch ng JAA. At ngayon na deads na ang kasamahan nilang spy, naniniwala siya na mas mainam na dagdagan pa ang kanilang mga miyembro. Sa tindahan ni Sakamoto, ipinaalam ni Shin kay Sakamoto na nais niyang pumunta sa JCC upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Slar. Gayunpaman, inamin niyang hindi niya alam ang detalye tungkol sa JCC at nabanggit din na nakuha niya ang kanyang license sa pamamagitan ng external exam. Nagulat si Heisuke at nagtanong kung paano ito posible nang hindi dumadaan sa formal schooling. Namangha siya kay Shin at pabirong nasabi, ang talino mo talaga. Dumating si Lu at nagtanong kung ang JCC ba ang tinutukoy na paaralan para sa mga hitman. Ipinakita niya ang larawan ng institusyon at binasa ang nakasaad, isang paaralan na may 35 instructors at 4 na taong programa, may 1,000 estudyante, kung saan 10% lamang ang nakakakuha ng kanilang hitman license, habang ang natitirang 70% ay nag-quit o namatay sa training. Tinanong ni Lucy Sakamoto kung totoo bang graduate siya ng JCC,
at kung maaari ba siyang makapasok muli bilang isang alumni. Sumagot si Sakamoto na hindi ito ganoon kadali, hindi pinapapasok ng JCC ang kahit sino at kilala ito sa sobrang higpit ng seguridad. Biglang sumigaw ang asawa ni Sakamoto, umaapoy sa galit, matapos may makita habang naglilinis ng kanilang kwarto. Ipinakita niya ang JCC transfer exam, at galit na nagtanong kung sinusubukan mo bang palakihin si Hana para maging isang assassin. Nanginginig na sagot ni Sakamoto, hindi po, ma'am. Makikitang nahihilo si Shin habang sakay ng eroplano, samantalang si Sakamoto ay relaxed lang at kumakain. Natanong ni Shin kung pupunta ba sila bilang undercover students. Sagot naman ni Sakamoto, iyon daw ang pinaka-safe at siguradong paraan. Ipinakita rin ng ibang pasahero, karamihan ay mas matanda kaysa sa kanila. Kaya't sinabi ni Sakamoto na wala dapat ipag-alala si Shin dahil wala namang age limit ang JCC. Naalala ni Shin na alumni pala si Sakamoto, kaya't napatanong siya kung hindi ba siya makikilala roon. Nagsuot si Sakamoto ng sombrero at sinabing magdi-disguise na lang siya. Samantala, napansin sila ng isang babaeng may blue hair at tinanong kung hindi ba sila kinakabahan. Bagamat halata ang kaunting pag-aalala sa kanyang mukha, inassure niya ang sarili na magiging assassin siya at gagawin niya ang lahat para magtagumpay. Habang nasa biyahe, sinabi ni Sakamoto kay Shin na mas mahirap ang transfer exam kumpara sa general admissions exam at karamihan ng aplikante ay skilled na para maging professional. Kaya, ayon sa kanya, dapat laging handa. Maya-maya, lumapit ang isang lalaki sa kanila at nagtanong kung mga baguhan lang ba sila. Ipinakilala niya ang sarili bilang kill baby at sinabi na ito na ang kanyang ika-6 na attempt para sa exam. Nagbigay din siya ng advice kina Sakamoto, mas mainam daw na kunin ang exam na walang laman ang tiyan dahil ang gutom ay nagpapatalas ng human senses. Ayon pa sa kanya, kailangan nilang manatiling alerto kung hindi ay baka ikapahamak nila. Walang gaanong reaksyon sina Sakamoto at Shin at nagpatuloy lang sila sa pagkain. Biglang pinaikot-ikot ni Kill Baby ang spaghetti ni Sakamoto gamit ang kanyang fork, kinain ito, at habang tinutusok-tusok ang pisngi ni Sakamoto, sinabi niya na, ang isang tulad mo, ang unang mamamatay. Pagkatapos, sinipa niya ang pagkain ni Sakamoto. Muling napansin ang pag-aalala ng blue-haired bebe para kina Sakamoto. Ngunit sinabi niya sa sarili na wala siya sa posisyon para kaawaan ang mga ito, at anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Determinado siya, ipapasa niya ang exam na ito at magiging isang assassin. Binati ng FA ang mga JCC applicants at ipinaalam na ipapaliwanag niya ang rules ng exam bago sila makarating. Ayon sa kanya, sa 360 applicants na nasa eroplano ngayon, may mga nakahalo sa kanila na examiners na nakadisguise at may dalang JCC bullet. Ang kanilang task, matukoy ang mga examiners at makuha ang bullet mula sa kanila. Isang lalaki ang nagtanong kung maaari bang patayin ang examiner habang kinukuha ang bullet. Walang pag-aalinlangan na sumagot ang FA, oo naman kung kaya mo. Nahulog sa harapan ng mga applicants ang iba't ibang uri ng weapons na maaari nilang gamitin. Agad silang naglaban gamit ang mga ito. Nagreklamo si Kill Baby, sinasabi kung paano siya makakalaban gamit lamang ang isang spatula, gusto mo bang ipagluto ko sila? Agad itong kinuha ng FA at ipinalo sa kanya, sabay ipinakita ang mga bala habang sinasabi, dapat mabilis mag-adapt ang isang tao sa kahit anong sitwasyon, anumang oras. Tinapakan ni Maskman Boy si Kalbo sa ulo at saka binaril ito. Lumapit siya upang i-check kung may bullet ito, nang wala siyang makita, agad siyang nag-spray ng alcohol sa kanyang mga kamay, ayaw kasi niya ng kahit kaunting dumi sa katawan. Isang lalaki ang nagtago sa overhead bin ng eroplano, at nagpasya na lang na maghintay habang nagpapatayan ang iba, bago niya kunin ang bala. Si Blue Hair Baby naman ay sinusubukang alamin kung paano paputukin ang baril na hawak niya. Napansin ito ng isang lalaki at agad siyang sinugod. Ngunit habang papalapit ito, biglang pumutok ang baril at kung saan-saan tumama ang mga bala. Dahil dito, natakot ang mga lalaki at nagsitakbuhan. Ang bumagsak sa harapan ni Sakamoto ay isang hindi inaasahang paborito niya, isang ballpen. Isang lalaki ang nakakita sa kanya, at bago pa ito makaatake, mabilis niya itong pinagsasampal sa mukha gamit ang hawak na ballpen hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Nakita ito ng mga nakapaligid at may narinig siyang nagsabi na, malakas yung matabang yon, baka isa siya sa mga examiner. Isa-isa silang sumugod, ngunit wala ni isa ang nakatama. Sa halip, lahat sila ay napabagsak niya gamit lamang ang isang ordinaryong ballpen. Iniligtas din niya si Blue-haired Bebe, winasak ang baril ng lalaki, at binigyan ito ng isang malakas na suntok para mapatumba. Agad namang nagpasalamat ang babae sa tulong niya. Ang umatake pala ay isang examiner, base sa dala nitong mga bala.
Napansin ng babae na kakaiba ang kilos ni Sakamoto, parang isang veteranong assassin. Pinuri niya ito at inamin na napahanga siya. Ibinigay pa ni Sakamoto sa kanya ang isang bala dahil sobra naman daw ang nakuha niya. Subalit, agad itong ibinalik ni blue-haired bebe dahil mayroon daw siyang isang role model at kung siya yon, hindi rin niya tatanggapin ang bala. Dagdag pa niya, kahit hindi siya katulad ng iba, laging sinasabi ng kanyang mga magulang na mas mahalaga ang pagtulong sa gawaing bahay kaysa maging isang hitman. Sumagot naman si Sakamoto na hindi mo malalaman ang kakayahan mo hanggat hindi mo sinusubukan. Sumang-ayon ang babae at pinatunayan na hindi hadlang ang laki ng pangangatawan sa paggawa ng tama. Sinakal ni Maskman Boy ang flight attendant, kinuha ang bala nito, at malamig na kinumpirma. Pwede kitang patayin pagkatapos kong makuha to, di ba? Bago pa niya tuluyang mapatay ang babae, dumating si Shin at agad siyang sinipa. Nakaiwas si Maskman Boy at malamig na bumanat. Huwag kang makialam, tanda. Galit na sumagot si Shin. 21 lang ako. Bigla na lang sumugod si Maskman Boy ng napakabilis, dala ang intensyong saksakin siya. May tricks ang pag-iwas ni Shin. Habang patuloy niyang iniiwasan ang mga bala, isang hindi inaasahang tama ang sumapol sa kanya. Napangiwi at napadiri si Maskman Boy sa talsik ng dugo ni Shin, agad naglabas ng alcohol spray, at maingat na nilinis ang kamay niya. Ano ka ba? Germaphobe ka, sigaw ni Shin. Oo, at yung kupal kong kuya, binigyan pa ako ng sakit sa mismong araw ng general admissions exam, sagot ng germaphobe, na puno ng inis. Hindi makapaniwala si Shin sa narinig niya. Maya-maya, tinanggal ng germaphobe ang isang pin mula sa sapatos niya, at doon lumabas ang isang mahabang blade. Ginamit niya ito para makaiwas sa direct contact habang umaatake. Sinubukan siyang barilin ni Shin, pero mabilis na naiwasan ng germaphobe ang bawat bala. Nagpalitan sila ng atake, si Shin gamit ang maliit na kutsilyo, at ang germaphobe naman gamit ang mga blade sa sapatos. Mabilis, malinis, at walang gustong magpatama. Sa muling pagsugod ng germaphobe, ginamit ni Shin ang kanyang ability na precognition, isang kapangyarihang nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang magiging kilos sa hinaharap sa pamamagitan ng pagsusuri sa motor readiness potential ng kalaban. Habang nasa airport, napaisip si Shin sa sinabi ni Slar sa kanya. Tahimik niyang sinabi sa sarili na kailangan niyang maging mas mahusay, maging karapat-dapat na partner. Tinawag niya si Sakamoto at seryosong sinabi, kapag kumuha tayo ng entrance exam, i-promise mo sa akin na hindi mo ako tutulungan. Ayokong umasa sa'yo, gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya ko. Mabilis ang naging tugon ni Sakamoto, sige, basta make sure na hindi ka mabibigo. Bumalik ang eksena sa laban ni Shin at germaphobe. Nagulat ang germaphobe at nagtataka kung paano nalalaman ni Shin ang bawat galaw niya. Sinabi pa nito na baka swerte lang ang nangyayari. Muling hinamon ni Shin ang bata, at agad naman itong umatake, sinipa siya gamit ang blade na nasa sapatos. Pero kahit paulit-ulit ang pag-atake, hindi nito matamaan si Shin. Sa isang mabilis na galaw, sinipa ni Shin ang bata sa sikmura. Ngunit may plano pala ito. Sinabi ng bata, kapag hawak-hawak na kita, hindi mo na maiiwasan ang mga atake ko. Subalit hindi pa rin ito umepekto kay Shin. Ang hindi alam ng bata, nababasa din ni Shin ang nasa isip niya. Dahil dito, pinutol ni Shin ang blade sa sapatos ng bata. Dahil dito napasigaw ang bata, dalian mo na, patayin mo na ako, tanda. Sumagot si Shin ng mariin, hindi ako papatay dahil lang sa entrance exam. Saka sinabi mo kanina, 14 na taon ka pa lang, di ba? Kukuhanin ko na lang ang mga bala sa'yo. At hindi ako papatay ng bata. Biglang napaiyak ang bata habang hawak-hawak ang mga bulet at sinabi, matanda ka na, di ba? Hindi mo ba ako dapat pagbigyan? Bayaran mo yung sinira mong weapon ko. Hindi makapaniwala si Shin sa asal at mga sinasabi ng bata. Napaisip siya at nasabi, ganito na ba talaga ang mga kabataan ngayon? Dagdag pa niya, kung babagsak ka dito, kunin mo na lang ang license mo sa external exam. Pero agad na sumagot ang bata, hindi ko naman kailangan ng license. Ang gusto ko lang, makapasok sa JCC. Kailangan ko ng maraming koneksyon doon para makasali sa The Order. Nagulat si Shin at napatigil bago magtanong, paano mo nalaman ang tungkol doon? Biglang may isang lalaki na lumabas mula sa overhead bins ng eroplano at mabilis na kinuha ang mga bulet ng bata. Pero bago pa man ito makatakbo, agad siyang inundayan ng malalakas na suntok ni Shin sa mukha. Matapos iyon, tumingin si Shin sa binatilyo at mariing sinabi. Kung gusto mong sumali sa The Order, hindi koneksyon ang kailangan mo. Ang tunay na kailangan mo ay the ultimate set of skills. At asahan mong makakasali rin ako doon. Ibinigay ni Shin ang isang bullet pabalik sa binatilyo at sinabing. Sapat na yan para makapasok ka sa first stage ng exam.
Pinagbabaril ni blue-haired bebe ang mga tao sa paligid niya, ngunit halatang nag-aalala dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakukuhang bullet. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag siya ni Sakamoto habang kalmado itong kumakain ng spaghetti. Tinanong niya, sino ang nagturo sa iyo kung paano humawak ng baril? Hiniram ni Sakamoto ang baril mula sa babae at ipinakita kung paano ito dapat gamitin. Pagbalik niya ng baril, ipinaliwanag niya. Panatilihing relax ang pulsuhan laban sa handguard. Namangha ang babae sa malinaw na paliwanag ni Sakamoto at hindi makapaniwalang pareho lang silang mga rookie pa lang. Nagtanong siya, ano nga ulit pangalan mo? Taro. Sagot ni Sakamoto. Nagpakilala naman ng babae, ako si Akira. Samantala, sa kabilang bahagi ng eroplano, isang lalaki ang nakarinig ng putok ng baril. Mahina siyang napabulong, matatag ang kamay ng taong yon. Maya-maya, ilang kalalakihan ang sabay-sabay na sumugod sa kanya. Subalit wala ni isa man ang nakaabot, lahat ng atake ay kanyang naiwasan. Habang inaatake, nagawa pa niyang kuhanan ng video ang mga ito na para bang wala lang. Ibinagsak niya ang isang bullet sa harap ng mga candidates, at sa isang mabilis na galaw, ginamit niya lamang ang isang clapperboard bilang sandata. Sa isang iglap, natanggal niya ang mga ulo ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Ngumiti siya at sinabi, buti na lang nag-apply ako bilang examiner, inaasahan kong makakakuha ako ng magagandang shots ngayon. Sa puntong iyon, ipinakilala niya ang sarili, isang miyembro ng The Order, si Kanaguri, isang filmmaker. Nagsalita ang piloto ng eroplano at inanunsyo, sa 360 na kandidato, 63 na lang ang natitira. Mayroon pa kayong 30 minuto bago tayo makarating. Samantala, patuloy na sinusundan ng binatilyo si Shin, pilit na tinatanong kung bakit ba siya sumali sa exam. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila namamalayan na matagal na pala silang kinukuhanan ng video ni Kanaguri. Tahimik na nagkomento si Kanaguri habang nakatutok ang kanyang kamera, napakabata pa nila para sa ganitong uri ng buhay. Napansin siya ni Shin at agad niyang nakilala dahil sa hawak-hawak nitong kamera. Nagtaka ang binatilyo at nagtanong, sino ba siya? Sumagot si Shin, paanong hindi mo siya kilala? Siya si Kanaguri, ang founder ng Murder Films. Salamat sa kanyang kakaibang paraan ng pagkuha ng mga eksena, nagmumukha itong authentic at kamangha-mangha. Siya si Kanaguri, ang pioneer ng Hitman Films. Nagtanong pa ang binatilyo, anong ginagawa niya rito? Sinagot siya ni Kanaguri, hindi pa ba halata? Kinukunan ko na ang susunod kong pelikula. Agad hinila ng binatilyo si Shin palayo kay Kanaguri, ayaw niyang mapabilang sa mga shots nito. Naiinis pa niyang idinagdag, ang mga movies, overrated na. Mas mabuti pang manood ng videos online. Nalungkot si Kanaguri sa mga narinig niyang salita laban sa pelikula, ngunit agad itong naging seryoso. Mariin niyang sinabi, sinumang uminsulto sa mga pelikula ay mamamatay. Sa isang iglap, umatake siya kina Shin. Ginamit agad ni Shin ang kanyang ability, ngunit laking gulat niya nang mapansin na ang mga nakatakdang galaw ay kayang baguhin ni Kanaguri. Bigla, isang bala ang tumama kay Kanaguri. Dumating si Sakamoto kasama si Akira. Nang makita sila, nanlaki ang mata ni Kanaguri at sinabing, perpekto ka, gusto kitang gawing main karakter. Sa mabilis na galaw, bigla siyang lumitaw sa likuran ng babae at bumulong, ikaw ang aking pangunahing tauhan. Agad umatake si Sakamoto, ngunit mabilis na nakaiwas si Kanaguri habang kasama ang babae. Nagawa pa niyang agawin ang mga bulet ni Shin at Sakamoto. Ngunit hindi pa rin kontento si Kanaguri sa mga footage na kanyang nakuha. Kaya, sa isang nakakagulat na hakbang, binaril niya mismo ang piloto ng eroplano. Habang bumabagsak ang eroplano, mabilis na kinunan ni Kanaguri ng video ang mga candidates habang sila ay lumulutang sa loob ng cabin. Hindi sinasadyang mahawakan ni Akira ang pisngi ni Sakamoto na nagdulot ng kaunting komedya sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin kontento si Kanaguri, ayon sa kanya, hindi raw ito magiging interesting para sa audience. Dahil dito, pinasabog niya ang eroplano. Habang nahuhulog ang mga kandidato, iba-iba ang naging reaksyon nila. Ang ilan ay nagpapanik, samantalang ang iba ay nananatiling kalmado. Mapapansin ding ang mga examiners ay may dalang parachutes. Isa sa kanila ang nag-aalala dahil baka siya ang masisi kung sakaling walang makaligtas na kandidato. Subalit, nakaisip ng ideya ang babaeng examiner, bakit hindi na lamang nilang gawing official ang pangyayari at ipahayag na ito ang second stage ng exam. Agad namang pumayag ang lalaking examiner. Ipinahayag niya sa mga kandidato na nagsisimula na ang ikalawang yugto ng examination. Ang kanilang misyon, makaligtas sa pagbagsak at kailangan may dala kayo kahit isang bullet. Napasigaw si Kill Baby, nagtatanong kung bakit napakaiba ng exam ngayon kumpara sa mga nakaraan.
Samantala, nananatiling kalmado si Genius Boy. Ipinaliwanag niyang posible pa ring makaligtas kahit wala kang parachute. May mga nakagawa na raw nito dati. Kinuwenta niya ang taas at bilis ng pagbagsak at tinukoy na mayroon pa silang 2 minuto bago tuluyang tumama sa lupa. Habang patuloy na nagaganap ang kaguluhan, napansin ni Sakamoto na tuloy pa rin si Kanaguri sa pagkuha ng footage. Agad niyang inifocus ang kamera kay Akira at tinanong kung paano nito malulusutan ang ganitong uri ng krisis. Huminga ng malalim si Sakamoto upang magbigay ng puwersa at sinipa si Kanaguri, ngunit ang tunay niyang layunin ay makuha ang bullet na pagmamay-ari nito. Samantala, pinaalalahanan ni Shin ang lahat na dapat nilang ituon ang atensyon sa kung paano sila ligtas na makakarating sa lupa. Kinuha ni Sakamoto ang kanyang apron at sinabing huwag mag-alala, dala niya ito bilang in case of emergency. Sinubukan niya itong gawing parachute, ngunit hindi ito naging sapat. Namangha si Akira sa pagiging kalmado at maabilidad ni Sakamoto kahit nasa gitna ng panganib. Sa puntong iyon, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi rin siya susuko. Inisip niya ng mabuti kung saan siya magaling, at bigla niyang naalala ang mga panahong nagpatahi ang kanyang ina ng butones ng damit sa kanya. Nagkaroon siya ng ideya. Agad niyang sinabi kina Sakamoto at Shin na hubarin ang kanilang mga damit. Walang pag-aalinlangan nilang ibinigay ito sa kanya. Pananahi ang hilig ko, giit ni Akira, at mabilis niyang tinahi ang mga damit upang makabuo ng improvised parachute. Namangha ang lahat sa bilis ng kanyang kamay. Nang matapos ito, hinawakan nila ang mga dulo ng parachute at unti-unting bumagal ang kanilang pagbagsak. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat upang ganap silang makaligtas. Sa nalalapit nilang paglapag sa dagat, sumigaw si Shin upang tiyakin na unahin nilang ibagsak ang kanilang mga paa. Matagumpay nilang narating ang tubig, ngunit napagtanto ni Akira na hindi pala siya marunong lumangoy. At to the rescue naman agad si Sakamoto upang sagipin ang babae. Pagkatapos nilang makaligtas at marating ang tabing dagat, halos hindi makapaniwala ang grupo na buhay pa sila. Inakala nilang doon na matatapos ang lahat. Sa gitna ng kanilang paghinga ng malalim, galit na sinabi ni Mafuyu na dapat nilang patayin ang film director na naglagay sa kanila sa panganib. Sumang-ayon si Shin at idinagdag na hinding-hindi na niya papanoorin ang anumang pelikulang gagawin pa nito. Habang nag-uusap sila, napansin ni Akira ang isang bullet na nasa buhangin. Agad sinabi ni Shin na kunin na lamang niya ito. Sinang-ayunan din ni Sakamoto at idinagdag na sa pagkakataong ito, nararapat lamang kay Akira mapunta ang bullet. Napangiti si Akira, tinanggap ang bullet, at taos-pusong nagpasalamat sa kanilang lahat dahil nakapasa siya sa second stage ng exam. Napansin ni Sakamoto nang malapitan ang tahi na ginawa ni Akira. Pinuri niya ito, sinabing napakasinop at pulido ng pagkakagawa, lalo na't naisagawa pa niya ito sa gitna ng kanilang pagbagsak mula sa kalangitan. Napaisip si Sakamoto, sino ba talaga ang babaeng ito? Ilang sandali pa, napansin nila ang isang barkong papalapit sa kanilang kinaroroonan. At sa deck ng naturang barko, nakatayo ang isang babae, may nakasabit sa kanyang bag na isang keychain figure, na si Sakamoto mismo ang nakalarawan. Makikita na nasira ang videocam ni Kanaguri dahil sa pagbagsak ng eroplano. Kasabay nito, halata ring nawalan siya ng gana dahil hindi na niya magagawang makapag-shoot ng pelikula. Napaisip na lamang siya kung ano pa ang dahilan para magpatuloy siyang mabuhay. Samantala, kapansin-pansin na kakaunti na lang ang mga natitirang candidates, at kabilang pa rin dito ang grupo ng ating mga bida. Nagpasalamat si Akira at tinawag itong isang miracle, na buhay pa rin siya hanggang ngayon. Natanong naman ni Shin kung mayroon ding school festivals sa JCC, sinagot ito ni Sakamoto na mayroon din silang sports festivals at school trips. Bigla silang tinawag ni Kill Baby. Paglapit niya, ipinakita niya ang nakuha niyang bullet sa tabing dagat. Agad na nagtanong si Shin kung kilala niyo ba ang lalaking ito, ngunit sinigawan siya ni Kill Baby at sinabing, kasama niyo ako sa paghawak ng parachute. Sinabi ng flight attendant sa kanyang mga kasamahang examiner na anumang oras ay darating na ang iba. Tumayo naman ang lalaking examiner at ipinaabot sa mga natitirang candidates na bago simulan ang third stage ng exams, nais muna nilang ipakilala ang mga bagong kalahok. Unang ipinakita ang isang babaeng madaldal at may pagkaisip bata. Kasunod ay isang lalaking may malalim na boses na hindi matiis makarinig ng matining na tinig, at panghuli ay isa pang lalaki na kalahati lamang ng katawan ang ipinakita at nanatiling walang imik. Ipinaliwanag ng examiner na sila ay kabilang-bilang special recommendation candidates. Agad na tumutol si Kill Baby, sinasabi niyang hindi ito patas dahil isinugal nila ang kanilang mga buhay para makarating kung nasaan sila ngayon. Nilait pa niya ang keychain ng babae at sinabing dapat ay isama na rin ito paalis. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, mabilis na kumilos ang babae at agad niyang pinabagsak si Kill Baby.
Agad namang sinabihan ng examiner si Toramaru na kumalma dahil ayaw na nilang mabawasan pa ang bilang ng candidates. Sumagot ang babae at iginiit na iniinsulto kasi ni Kill Baby ang kanyang Sakamoto kay Chen. Nagulat sina Sakamoto at Shin sa kanyang sinabi. Dito nila napagtanto na kailangan nilang mag-ingat at umiwas sa kanya. Samantala, makikita ang grupo ni Slar na nasa isang bar. Habang hawak ang kanyang telepono, tila may tinatawagan siya, ngunit sinabi niyang hindi niya ito makontak, malamang ay nasa kalagitnaan pa ng exam. Napatanong naman si Rinderhead kung ligtas ba talagang nag-imbita sila ng isang estudyante na wala pang sapat na experience. Sagot ni Slar, ang mga kabataan ay may kapangyarihang baguhin ang lipunan. Habang tumatanda tayo, mas dumarami ang mga pasaning nagpapabigat sa atin. Pero sa palagay ko, ang bago nating kaibigan ay may kakayahang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa inaakala natin. Para sa third stage ng exam, ipinaliwanag ng examiner na ang lahat ng candidates ay magtutulungan bilang isang grupo. Binuksan nila ang mga bullet na hawak ng bawat isa, at ayon sa kulay na lumabas ay doon sila maikakabilang na team. Ang exam na ito ay tinatawag na Team Strategy Tail TAD. Ang pangunahing objective ay makuhanan ng tail ang kabilang team. Sinabi ng examiner na dito masusubok ang kanilang physical abilities, intelligence, at teamwork. Mayroong 7 teams na may kanya-kanyang kulay, at binigyan sila ng 2 araw at 10-kilometer radius sa loob ng kagubatan bago matapos ang exam. Ipinaliwanag pa na kapag nakuha ng kabilang team ang iyong tail, ibig sabihin ay bagsak ka na sa exam. Napaisip naman si Genius Boy at binigyang diin na hindi ito basta-bastang pangbatang laro. Anya, ang totoo, ang exam na ito ay representasyon ng mga tunay na kaganapan sa labas at nagsisilbing survival training para maging isang profesional. Napansin ni Mafuyu at Akira na magkaiba ng team sina Shin at Sakamoto. Isa-isa nang ipinakita ng examiner ang bawat team na kasali sa exam, at idinagdag pa niya na subukan nilang makakuha ng mas maraming tail bago matapos ang oras. Kaya naman, simulan na natin ang ikatlong pagsasanay. Ready, go! Agad na kumaripas ng takbo ang bawat grupo. Habang tumatakbo, kinausap ni Sakamoto si Shin at sinabi, magkita tayo sa bandang itaas ng ilog. Ngunit sumagot si Shin ng may kumpiyansa. Mr. Sakamoto, magkaaway tayo ngayon. Kapag dumating ang tamang panahon, huwag kang magpigil. Gagawin ko rin ang lahat ng makakaya ko. Pagkatapos noon, naghiwalay sila ng direksyon. Bigla namang may nagtangkang agawin ang tail ni Shin, ngunit nabasa niya ang nasa isip ng kalaban. Mabilis niyang ginamit ang isang sanga ng puno upang pumitik sa mukha nito, dahilan para maagaw niya ang blue tail ng kalaban. Samantala, sa panig ni Sakamoto, makikita siyang tila nagmumukmok. Naalala niya ang mga panahong laging nasa tabi niya si Shin upang tulungan at alalayan siya. Dahil dito, nagtanong si Akira ng may pag-aalala kung umiiyak ba siya. Malungkot namang sumagot si Sakamoto. Hindi naman. Makikita si Toramaru na hinahabol ang 2 lalaki, balak niyang agawin ang kanilang mga tail. Habang tumatakbo, sinabi niya sa kanila. Mas gusto kong ako ang humahabol sa mahal ko kaysa ako ang hinahabol. Isa pa, may pagka-otaku ako, gusto kong makolekta ang lahat ng kulay. Mabilis niyang inatake ang sahig, at dahil sa lakas ng impact, napatalsik ang 2 lalaki. Sinubukan pa ng isa na makipag-negotiate, ngunit hindi siya pinakinggan ni Toramaru. Ipinakita nito ang kanyang husay, pinaikot-ikot ang kanyang weapon, tumalon at agad na umatake. Sa isang mabilis na galaw, nakuha niya ang green tail ng lalaki. Namangha siya sa mga kulay na hawak na niya at nagtanong sa sarili. Anong kulay naman kaya ang susunod kong kukunin? Sa kanyang paglinga, napansin niya ang grupo ni Shin, at agad niyang naisip na sila ang magiging susunod niyang target. Samantala, nasa ilog na sina Sakamoto kasama sina Akira at Kill Baby. Sa kabila ng kalagitnaan ng exam, nagawa pa ni Sakamoto na kumain kasama si Akira, na para bang nasa isang camping trip lang sila. Labis itong ikinabahala ni Kill Baby at sinabi niya. Hindi natin dapat ginagawa to, lalo na sa ganitong oras. Inalok siya ni Akira ng isang inumin, ngunit pagkatikim ni Kill Baby ay agad niya itong isinuka. Napakapangit ng lasa, sigaw niya, kasabay ng pagkakita sa bagong gawang kubo. Galit pa niyang idinagdag. Hindi tayo nandito para mag-camping. Maya-maya, isang paru-paro ang dumapo sa kanyang likuran. Agad siyang nagpanik at pilit na pinapatanggal ito. Ipinaliwanag naman ni Akira na may magandang dahilan sa kakaibang kilos ng paru-paro. May tinatawag silang butterfly flight paths, mga landas na tanging ang paru-paro lang ang nakakakita at sinusundan. Nang hahawakan na sana ni Kill Baby ang pakpak ng paru-paro, biglang hinawakan ni Akira ang kamay niya. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, nagawa ni Akira na kunin ang paru-paro na para bang wala lang. Naisip ni Sakamoto sa sarili.
Marahan ngunit mabilis ni hindi man lang ito napansin ng butterfly. Tinanong niya si Akira kung sino ang nagturo sa kanya ng mga basic moves. Sagot naman ni Akira. Hindi ako maaasahan pagdating sa pakikipaglaban. Sa oras na tumingin ako sa mga mata ng kalaban, agad na nanghihina ang aking mga tuhod. Biglang sumulpot sa harapan nila si Genius Boy at nagsabi. Mabuti pang tumakbo na rin kayo. Hinahabol ako ng isang baliw na babae. Dahil dito, napilitang sumunod si Kill Baby at nagsimula na ring tumakbo. Ngunit napansin ni Sakamoto na tila isa itong bitad. Bago pa siya makakilos, nahuli silang lahat sa isang stainless steel wire na nakalatag bilang trap. Sa pagkakabihag nila, nagkaroon ng pagkakataon ang team ni Genius Boy na isagawa ang kanilang plano at sinubukang pasabugin sina Sakamoto at ang kanyang grupo. Habang nagtatalo sina Shin at Mafuyu, biglang sumugod sa kanilang harapan si Toramaru gamit ang kanyang axe weapon. Mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas si Shin. Natutuwa pang nagtanong si Toramaru. Paano mo naiwasan yon? Isa ka bang psychic? Sana nasa white team din ako kasi pareho kayo ng kulay ng keychain ko na si Sakamoto. Agad namang umatake si Mafuyu. Sinipa niya si Toramaru, ngunit mabilis itong nakasalag at nagawa pang itulak siya pabalik. Dahil sa engkwentro, napansin ni Toramaru na nasira ang kanyang Sakamoto keychain. Napaiyak siya at malungkot na sabi. Handmade pa naman ito. Mabuti na lamang at dala ni Sakamoto ang kanyang apron, na ginamit niyang shield upang salagin ang atake ng kalaban. Ngunit agad napansin ni Akira na duguan si Sakamoto. Sinubukan niyang alisin ang steel net na bumihag sa kanila, ngunit hindi ito natitinag. Sa kanyang paggalaw, hindi sinasadyang nadulas si Akira sa isang bato at nakalabas mula sa butas ng net. Muling pinaputukan ng kalaban ang kanilang grupo, at mabilis na sinalag ito ni Sakamoto. Sinabi niya kay Akira na tumakbo na, subalit nagpumilit pa ring tumulong si Aira. Mariing ulit ni Sakamoto. Susunod kami. Kaya tumakbo ka na. Dumating ang grupo ni Genius Boy at diretsong sinabi nito kay Akira. Kung sino ang unang pumutol ng eye contact sa laban siya ang talo. Nag-alinlangan si Akira. Takot pa rin siyang makapanakit ng ibang tao. Ngunit pinaalala ni Sakamoto sa kanya. Minsan, ayos lang na iwasan ang mga bagay na ayaw mong gawin. Dahil dito, biglang naalala ni Akira ang mga salita ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Nagbigay ito sa kanya ng lakas at bagong pag-asa. Nagbago ang kanyang aura, tila naging anyo ito ng isang assassin killer. Mabilis niyang sinugod si Genius Boy at inatake ang leeg nito gamit lamang ang dalawang daliri. Sa oras na yon, handa na rin sanang atakehin ni Akira ang dalawang kasamahan ng kalaban. Ngunit sa huling sandali, nagawa ni Sakamoto na hugutin ang steel net gamit ang buong lakas at mabilis na nilapitan si Akira upang pigilan ito. Kumalma ka, mariin niyang sabi. Bumalik agad si Akira sa kanyang katinuan. Nilapitan naman ni Sakamoto si Genius Boy at napansin na napaka-eksakto ng atake ni Akira, parang isang spear strike gamit lamang ang kanyang kamay. Agad siyang nagbigay ng paunang lunas dahil maaari itong ikamatay ng kalaban. Hindi makapaniwala si Akira sa kanyang nagawa. Anya. Ang gusto ko lang ay iligtas ang aking mga kasamahan. Sinunod ko lang ang path na nakikita ko. Dahil dito, may naalala si Sakamoto. Nag-flashback sa kanya ang mga panahong kasama niya sina Nagumo at Akao, at ang sinabi noon ni Akao, na minsan ay nakakakita siya ng isang path na gumagabay sa kanya para pumatay. Eksaktong iyon din ang nabanggit ni Akira. Sa gulat at pagtataka, natanong ni Sakamoto. Ano ang family name mo? Saglit na natahimik si Akira bago siya sumagot. Akao. Ang pangalan ko ay Akira Akao. Para kay Mafuyu, ang mga taong sobrang obsessed sa isang tao ay tila iniiwasan ang kanilang sariling realidad na para bang wala silang sariling buhay. Dahil sa pahayag na ito, binatukan siya ni Shin. Biglang naging seryoso si Toramaru at sinabi, hinuhusgahan mo ba kung paano ko pinipili isabuhay ang sarili kong buhay? At kung kutyain mo pa ang pagkahumaling ko kay Sakamoto, papatayin na kita. Sinabihan ni Kashima si Gaku na maghanda na. Napatigil si Gaku at nagtanong kung magiging masaya ba ang gagawin nila. Ngunit seryosong sinagot siya ni Kashima na hindi ito isang laro, ito ay isang trabaho. At makikitang nakangiti lamang si Slar. Ipinakita ang mga sandali kung kailan magkakasama sina Akao, Nagumo at Sakamoto. Habang nagsasanay si Akao sa kanyang pagbaril, sinabi niya sa dalawa na ang paghawak ng baril ay parang pagmamaneho ng kotse, madali mong makikita kung mahusay ang isang tao sa paraan ng kanilang grip. Napakamot naman ng ulo si Nagumo at pabirong sinabi, maniniwala ka ba na ipinagmamalaki niya ang pagbaril sa target na hindi naman gumagalaw?
Sumabat din si Sakamoto at sinabi, hindi mo rin naman magagamit ang ganyang karaming bala sa totoong labanan. Dahil sa alaalang iyon, natanong niya si Akira kung ano ang relasyon niya kay Rion Akao. Sumagot si Akira at sinabi, pamangkin niya ako. Nagpunta ako rito para magbakasakaling makita ko siya. Patuloy na hinahabol ni Toramaru ang grupo ni Shin upang makuha ang kanilang whitetail. Habang sila ay mabilis na tumatakbo, mariing sinabi ni Mafuyu, patayin na natin ang babaeng yon. Ngunit agad siyang sinagot ni Shin na, hindi ako pumunta rito para pumatay. Kasabay nito, tinanong pa niya ang isa nilang kasamahan, kaya mo ba siyang pigilan? Hindi ba't kasama mo siyang pumunta rito? Mahinang nagsalita ang kasamahan nila, tila may nais ipaliwanag, bago yon, tayo ay papalapit na sa, ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil patuloy na iginigiit ni Mafuyu na patayin ang babae. Samantala, dahil sa walang tigil na pamamaril ni Toramaru, hindi na malayan ng grupo ang isang malalim na bangin sa kanilang harapan. Tuluyan silang nahulog, ngunit sa huling sandali ay agad silang nasagip ng kanilang tahimik na kasamahan. Nagpasalamat si Shin at dito na nga siya nagpakilala. Ako si Kaji, maikli ngunit malinaw niyang sabi. Gayunpaman, hindi pa rin tumigil si Toramaru sa paghabol sa kanila. Nag-ala-unggoy siya habang kumakapit sa mga vines ng puno hanggang sa tuluyan siyang nakalapit sa grupo. Sa gitna ng eksena, ipinakita ang isang flashback ni Toramaru. Doon makikita kung paano niya labis na hinangaan si Sakamoto, hindi lamang dahil sa husay nito sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa malamig at walang emosyon nitong anyo sa bawat laban. Kung ikukumpara, pakiramdam ni Toramaru ay napakakulay abo at walang saysay ng kanyang sariling buhay. Dahil dito, nagsimula siyang maghanap ng kantang babagay kay Sakamoto, tila ba isang paraan upang bigyan ng tunog ang paghanga niya rito. Sinimulan niya ring ayusin ang kanyang sarili at pinraktis ang kasanayan sa pakikipag-usap, lahat ng ito ay bunga ng inspirasyong nakuha niya. Taos-pusong ipinahayag ni Toramaru na nagpapasalamat siya kay Sakamoto dahil sa kanya ay tila mas nagliwanag ang kanyang mundo. Sinimulan ng umatake ni Toramaru kay Shin gamit ang kanyang weapon. Agad namang naghanda si Shin, inayos ang kanyang postura bago makipaglaban. Napansin ito ni Toramaru at may halong ngiti siyang nagsabi na parang may pagkakahawig si Shin kay Sakamoto. Tinignan niya ito at tinanong, fan ka rin ba ni Sakamoto? Ano ang pinakapaborito mong bagay tungkol sa kanya? Ibinahagi naman ni Toramaru ang sarili niyang sagot, para sa akin, ang pinakapaborito ko ay ang kanyang cool attitude, yung pagiging walang emosyon niya kahit sa pagpatay. Ngunit seryosong nagsalita si Shin. Mali ka. Ganyan din ang naramdaman ko noon pero ngayon, naiintindihan ko na. Nagtitiis si Mr. Sakamoto. Kahit bumagsak ang kanyang negosyo, hindi niya kami kailanman tinanggal. Kahit pa sinasabi ng lahat na siya ang hindi matitinag na hitman, sino naman ang taong masasandalan niya? Gagawin ko ang lahat para maging kasing galing niya. Hindi bilang sidekick, kundi bilang tunay na partner. Biglang nag-iba ang aura ni Toramaru. Naramdaman niyang mas malalim pa ang pagkakakilala ni Shin kay Sakamoto kumpara sa kanya. Dahil sa matinding inis at pagkairita, sumugod siya at walang tigil na inatake si Shin gamit ang kanyang axe weapon. Habang abala sa matinding laban sina Shin at Toramaru, sa di kalayuan ay ipinakita ang isa pang grupo ng mga candidates na pinangungunahan ni Shinaya. Bilib na bilib ang kanyang mga kasamahan sa husay niya sa pakikipaglaban, lalo na't nakakuha na sila ng 3 tail. Tumingin-tingin si Shinaya sa paligid at bigla na lamang niyang tinanggal ang sariling tail. Agad itong napansin ng kanyang kasamahan at nagulat, sabay sabing, ibalik mo agad yan. Baka ma-disqualified ka. Balik sa laban ni Shin at Toramaru, makikita na pareho silang ayaw magpahuli at parehong nag-ingat na huwag tamaan. Namangha si Toramaru dahil hindi niya magawang makapuntos kay Shin, pakiramdam niya ay nababasa nito ang bawat galaw at iniisip niya. Sa desperasyon, ibinato ni Toramaru ang kanyang axe at sinabayan pa ng sunod-sunod na putok ng baril. Wala nang nagawa si Shin kundi umiwas ng umiwas, pilit na inililigtas ang sarili mula sa mga atake. Samantala, habang pinapanood ni Mafuyu at Kaji ang laban, napaisip si Kaji kung dapat ba niyang tulungan si Shin. Ngunit agad din siyang kinain ng kanyang pag-aalinlangan. Paano ko siya lalapitan? Baka isipin niya, feeling close agad ako sa kanya. Dahil hindi niya alam kung anong gagawin, naisip na lang niya na maghihintay siya hanggang sa mismong si Shin ang tumawag sa kanya. Dito ipinaliwanag ng narrator, si Kaji ay isang taong mahiyain, lalo na pagdating sa pakikisalamuha sa mga bagong kakilala. Nagawa ni Shin na tamaan ng malakas na sipa si Toramaru. Napansin naman ni Toramaru na pabor si Shin sa paggamit ng counterattacks. Dahil dito, naisip niya na kung ganoon ang strategy ni Shin, kailangan niya itong pabagsakin gamit ang isang decisive strike. Muli namang umatras si Shin upang makaiwas sa sunod-sunod na pag-atake ni Toramaru.
Habang tumatakbo, napaisip siya kung ano ang susunod na gagawin. Ginamit niya ang kanyang ability, ipinakita ang iba't ibang imahe ng hayop sa kanyang paligid, at dito ay tila nakakuha siya ng bagong ideya. Bigla niyang sinugod si Toramaru at nagbato ng serye ng mabibilis na atake. Sa bawat pag-atras ni Toramaru upang iwasan ang mga tira, hindi niya napansin na ang susunod na hakbang niya ay patungo na pala sa isang bangin. Doon ay may isang matinding waterfalls kung saan maaari siyang mahulog at matrap, isang lugar na kahit ang mga isda ay hirap makawala. Nang tuluyang mahulog si Toramaru, narinig ni Shin sa kanyang isipan ang desperadong sigaw nito, hirap nang makahinga. Dahil sa prinsipyo ni Shin na ayaw niyang may mamatay, agad siyang tumalon at iniligtas si Toramaru mula sa tiyak na pagkalunod. Pagkagising ni Toramaru, agad niyang hinanap ang kanyang Sakamoto keychain. Doon ay sinabi naman ni Shin na hindi na niya ito muling ililigtas kung sakaling maulit pa. Napaisip si Toramaru at tinanong kung bakit niya pa rin nagawang sagipin siya. Diretsong sinagot siya ni Shin, kung si Mr. Sakamoto ang nasa sitwasyon ko, hinding-hindi kanya hahayaang malunod. Dahil sa narinig, nagulat si Toramaru. Sa huli, iniabot niya ang kanyang keychain kay Shin, kasabay nito ay ang pagbibigay ng titulo bilang number 1 fan ni Sakamoto. Siyempre, tumanggi si Shin. Imbes na keychain, biro niya kay Toramaru, bakit hindi na lang ang tail ang ibigay mo sa akin? Ngunit bago pa man siya makasagot, napalingon si Shin kay Toramaru, at sa mismong sandaling iyon, biglang umatake si Shinaya. Isang napakalakas na suntok ang binitawan nito, tumama kay Toramaru, at nagpabagsak sa kanya ng malayo. Makikita na si Gaku pala ang may kagagawa ng lahat, gamit ang isang kakaibang device na nakakabit sa kanyang katawan. Sa parehong sandali, dumating din sina Mafuyu at Kaji, at agad nilang napansin ang ginawa ni Shinaya kay Toramaru. Nagtaka si Gaku dahil parang pamilyar ang taong nasa kanyang harapan. Sa halip na kabahan, namangha siya sa nararanasan at napabulong, so ito pala ang tinatawag na virtual reality. Bigla niyang napansin na hindi na niya maigalaw ang kanyang kamay, tila may sira na ang device. Nang ibinalik ni Kashima ang salamin sa kanyang mga mata, nagulat siya nang makita sa kanyang harapan ang mga examiners. Isa sa mga ito ay mahigpit siyang hawak at diretsong sinabi, disqualified ka na. Nilabag mo ang rules nang tinanggal mo ang tail sa katawan mo. Habang sinasabi ito, napansin ng mga examiner ang 4 na bangkay na nadaanan nila. Tinanong nila si Shinaya kung siya ang may gawa, ngunit nanahimik lang siya. Dahil dito, pinadapa si Shinaya ng examiner na may hawak sa kanya, sabay sabi na wala itong disiplina para tawaging hitman. Hindi ito nagustuhan ni Gaku. Bigla niyang sinunggaban ang examiner, nilampaso ang ulo nito sa lupa, at ginamit ang katawan bilang sandata upang mapatalsik ang mga nakapaligid sa kanya. Mabilis siyang pinutukan ng sniper, ngunit naramdaman agad ito ni Gaku. Ginamit niya ang katawan ng examiner bilang panangga at ibinato ito papunta mismo sa kinaroroonan ng sniper. Sumugod din ang babaeng examiner, ngunit wala rin itong nagawa, hinawakan siya ni Gaku at pinaikot-ikot na parang electric fan bago tuluyang ibato palayo. Nanlaki ang mga mata ni Shin sa nasaksihan, at hindi niya napigilang sabihin, wala na ba ito sa katinuan? Isa sa natitirang examiner ang nagsabi kay Shin at sa iba, tumakbo na kayo habang may oras pa. Ngunit hindi umalis si Shin. Sa halip ay mariing sinabi, kung hindi ko kayang labanan ang nasa harap ko ngayon, hindi ko makikita ang hinaharap kung saan mas malakas ako. Mabilis na umatake si Gaku, ngunit nang subukan ni Shin gamitin ang kanyang ability, hindi na ito gumana, naubos na niya ito sa laban nila ni Toramaru kanina. Ngunit bago tuluyang makapagbigay ng atake si Gaku, bigla siyang napahinto. Sa likod nito, lumitaw sina Mafuyu at Toramaru, na sabay na pumigil sa kanya upang ihinto ang kanyang pag-atake. Sakamoto, Sakotaro. Sa ginawa nilang pag-atake, mabilis na na-counter ni Shinaya sina Mafuyu at Toramaru. At muling umatake sina Shin at Mafuyu, ngunit hinawakan lang ni Shinaya ang kanilang mga mukha upang pigilan ang opensa, bago sila malakas na ibinato palayo. Nagulat si Shin dahil hindi niya mabasa ang iniisip ni Shinaya, bagay na kadalasan ay kaya niyang gawin. Samantala, gamit ang kanyang matalas na pandinig, napansin ni Kaji na natutulog si Shinaya habang lumalaban, isang imposibleng sitwasyon para sa kanila. Bukod dito, napansin din niya ang kakaibang precision machinery na ginagamit nito. Pinaputukan ni Toramaru si Shinaya habang si Shin ay sabay na umatake. Kitang-kita ang kanilang teamwork sa pagtatangkang pabagsakin si Shinaya, ngunit hindi pa rin ito sapat. Inakala ng tatlo na nakapagpatama na sila ng malakas na atake, ngunit ang totoong dahilan kung bakit sumakit ang ulo ni Shinaya ay dahil si Gaku mismo ay nauntog sa pader habang nakikipaglaban. Sinabi ni Gaku kay Kashima na tila may problema sila sa lugar na kinaroroonan nila. Habang nakikipaglaban, nagawa pa niyang uminom at tinanong kung sino ang katawang ginagamit niya ngayon dahil natutulog pa rin ito hanggang ngayon.
Sagot naman ni Kashima, ito raw ang batang inupahan nila ngayong araw, ang tanging may kakayahang makasabay sa galaw ni Gaku sa laban. Bago matapos ang usapan, idinagdag ni Gaku na kung sino man sa mga batang kalaban nila ang matirang buhay sa huli, sila ang kukunin at isasama sa kanilang grupo. Sa isang mabilis at malupit na atake ni Gaku, hindi na nagawa ng tatlo na umiwas. Hindi pa nakontento si Gaku at agad pa niyang sinipa si Mafuyu ng 2 beses, dahilan para tumalsik ito sa sobrang lakas ng tama. Bago pa man masipa si Toramaru, mabilis siyang sinagip ni Kaji at inilayo mula sa panganib. Nilapitan din ni Kaji si Mafuyu at pinayuhan na umalis na sila, ngunit tinanggihan ito ni Mafuyu. Sa halip, nagpatuloy siyang naglakad papalapit kay Shinaya. Nagtataka si Kaji kung paano pa nila nagagawang bumangon kahit paulit-ulit silang napapabagsak at kung saan nanggagaling ang determinasyong patuloy na lumaban. Muling bumangon si Toramaru at nag-alok ng tulong para mas mapabilis ang paglapit ni Mafuyu sa kalaban. Ginamit niya ang kanyang weapon at ibinato si Mafuyu papunta kay Shinaya. Ngunit na-counter pa rin ito ni Gaku at tuluyang napatumba si Mafuyu. Gayunpaman, dahil sa ginawa ni Mafuyu, nagawa niyang malamatan ang salamin ni Shinaya, isang senyales na kahit papaano ay nagdulot siya ng epekto sa laban. Dahil sa nasaksihan ni Kaji, nakaramdam siya ng hiya sa sarili dahil pakiramdam niya wala siyang nagagawang tulong. Nabasa naman ni Shin ang iniisip ni Kaji at sinabi, kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon, sigurado akong mas giginhawa ang pakiramdam mo kapag nagsimula ka ng umaksyon. Sumang-ayon si Kaji at tumugon kay Shin na mayroon siyang isang plano. At tinanong niya kung handa ba itong sumunod sa kanya. Samantala, sa panig naman ni Sakamoto, biglang lumitaw ang isang usa sa kanilang harapan. Agad itong nilapitan ni Akira, at dito inakala ni Sakamoto na si Kashima ang nasa kanilang harapan. Kasabay nito, nagsimulang magpanik ang mga hayop sa paligid, na parabang nagbabadya ng paparating na panganib. Dahil dito, agad na naisip ni Sakamoto si Shin. Nag-alala siya at tahimik na nasabi sa sarili na sana ay ligtas ito. Makikita na nasira na ang kaliwang paningin ni Gaku, kaya't nagmakaawa si Kashima na huwag na itong tuluyang sirain. Samantala, napansin ni Kaji na tila may kumokontrol kay Shinaya, at ang taong iyon ay wala mismo sa kanilang lugar. Nagtaka si Shin kung paano ito nalaman ni Kaji. Ipinaliwanag naman ni Kaji na nadiskubre niya ito sa pamamagitan ng tunog, at na ang salamin na suot ni Shinaya ay nagsisilbing parang headset. Namangha si Gaku sa natuklasan ni Kaji. Muling sumugod si Gaku, ngunit nagawa nilang umiwas sa kanyang pag-atake. Napagtanto rin ni Kaji na tama ang kanyang hinala, may kaunting lag ang bawat galaw ni Shinaya, at kaya niya itong iwasan kung makikinig siyang mabuti. Dahil sa malakas na suntok ni Gaku, nawasak nito ang lupa, dahilan upang bumagsak silang tatlo sa ilalim. Ngunit imbes na mag-alala, nanatiling kalmado si Kaji. Sa katunayan, mas pabor ito sa kanya, dahil sa loob ng kuweba ay mag-echo ang bawat tunog, isang malaking bentahe para sa kanyang pandinig. Ipinaliwanag ni Kaji kay Shin na ang equipment na ginagamit ni Shinaya ay may isang malinaw na kahinaan, ang lag sa kanyang pagkilos. Ayon kay Kaji, naririnig niya ang tunog na nagmumula sa headset nito, at sa tuwing ang tunay na kalaban ay sumusuntok, mayroong 0.5 second delay bago iyon maisagawa ni Shinaya. Sa ngayon, ang tanging magagawa lamang ni Kaji ay umiwas. Naisip naman ni Shin na kung babasahin niya ang nasa isip ni Kaji, magagawa rin niyang iwasan ang mga atake. Ngunit nang umatake na si Gaku, hindi ito nagawang iwasan ni Shin. Napagtanto niya na sa oras na banggitin pa lang ni Kaji ang kanyang naririnig, huli na para mabasa at ma-react-an ni Shin. Napaisip siya, parang naranasan niya na ang ganitong sitwasyon noong panahon na si Mr. Sakamoto mismo ang nagpe-predict ng galaw ng kalaban at ginagabayan siya gamit ang sariling kaisipan. Ngunit agad niyang sinabi sa sarili na hindi siya dapat umasa sa ganoong paraan ng pag-isip. Sa mismong sandaling iyon, ginamit ni Shin ang kanyang sariling kakayahan, ang precognition, upang makaiwas at makipagsabayan. Namangha si Gaku nang makaiwas si Shin sa kanyang atake. Dito, ginamit ni Shin ang kanyang kakayahan upang basahin ang hinaharap ni Kaji. Nakapunto si Shin, ngunit kapalit nito ay unti-unti nang nanlalabo ang kanyang paningin dahil matagal na siyang nakikipaglaban. Nagpalitan sila ng mga atake, at kitang-kita na nakakasabay si Shin sa bilis ng laban. Sa gitna ng labanan, sinabi ni Kaji kay Shin na bigyan siya ng kaunting oras. Habang patuloy ang kanilang sagupaan, ikinabit ni Kaji ang isang device sa kanyang tainga. Doon ay nakapokus siya sa bawat tunog na kanyang naririnig. Ilang sandali pa, ipinahayag niya na na-memorize na niya ang mga tunog ng kalaban. Kaagad niyang nagaya ang eksaktong atake ni Gaku at nasorpresa si Shin sa kakayahan ni Kaji na tularan ang galaw ng isang tao nang halos walang pagkakaiba. Nagpatuloy ang laban ng tatlo. Sabay na umatake sina Shin at Kaji, dahilan upang patuloy na umatras ang kanilang kalaban.
Napansin ni Kaji mula sa echo na kanyang naririnig na limitado lamang ang dalaw nito. Sinamantala niya ang pagkakataon at pinaulanan ng malalakas na suntok si Shinaya. Sa kanyang pag-atras, isang pader ang pumigil sa kilos niya, kaya't sabay na umatake sina Shin at Kaji mula sa likod at harap. Ngunit hindi ito naging sapat upang mapigilan si Gaku. Nagawa niyang tamaan ang tagiliran ni Kaji, at hindi pa doon nagtapos, nagpakawala pa siya ng isang malakas na special attack, tila isang sound wave na diretsong tumama kay Kaji. Kasunod nito, inatake rin niya si Shin. Dahil nasa limit na ang kanyang katawan, hindi na makagalaw si Shin at handa na sanang tanggapin ang huling atake ni Gaku. Subalit bago pa man siya tamaan, biglang dumating si Sakamoto upang iligtas siya. Agad na nakilala ni Gaku ang taong umatake sa kanya, habang si Kashima na may hindi maitago ang pag-aalala, dahil ang dumating ay walang iba kundi ang isang legendary hitman. Galit na tinanong ni Sakamoto si Shinaya kung siya ba ang may kagagawa ng lahat ng kaguluhan. Ngunit sa halip na sumagot, bigla lang siyang binato ni Shinaya. Walang kahirap-hirap itong sinalag ni Sakamoto gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos, inutusan niya si Shin na umalis at isama si Kaji, pero agad din niyang binawi at sinabi, "Let's divide and conquer." Kaagad namang kumilos si Shin ayon sa plano. Sa gitna ng tensyon, winasak ni Sakamoto ang malaking bato sa kanyang tabi, dahilan para dumaloy ang malakas na pressure ng tubig. Sa pag-agos nito, inanod sina Sakamoto at Shinaya hanggang sa nagpatuloy pa rin ang kanilang matinding labanan sa ilalim ng tubig. Natanong ni Kashima kung ano ang ginagawa ni Gaku, at pabirong sagot nito ay nagsiswimming. Habang bumabagsak sila, napansin ni Sakamoto ang eroplanong sinakyan nila. Nang dumapo sila rito, mabilis niyang ikinabit ang seatbelt kay Shinaya para hindi ito makadalaw. Doon niya mariing sinabi, "Kung sino man ang manakit sa aking kaibigan, karapat-dapat na ipa-deport." Mula roon, walang tigil na pinaulanan ni Sakamoto ng malalakas na suntok si Shinaya, sinampal ng passport ng ubod ng lakas, at hinampas pagamit ang maleta. Hindi pa siya nakontento, ginamit pa niya ang gulong ng landing gear, pinaikot ito at sinakyan mismo papunta kay Shinaya, bago tuluyang ipanghampas sa kanya. Sa huli, bumilib si Gaku sa ipinakitang lakas ni Sakamoto. At tuluyan namang nawalan ng malay si Shinaya matapos ang sunod-sunod at matitinding atake ni Sakamoto. Naiwan si Sakamoto sa isang dramatic na posing, habang sinisikatan ng araw, isang malinaw na tanda ng kanyang tagumpay. Sakamoto, Sato, Taro, Sa imahinasyon ni Toramaru, labis siyang namangha, para bang nasa langit siya, dahil sa galing ng taong naglalagay ng bandages sa kanyang sugat. Inakala pa niya na si Sakamoto mismo ang gumagawa nito. Ngunit sa realidad, ito pala ay ang matabang bersyon ni Sakamoto. Ipinaliwanag ng ang examiner na parang magician na bigla na lang naglalaho tuwing may laban. Na dahil sa hindi inaasahang encounter, napagdesisyonan nilang tapusin na nang mas maaga ang exam. Inanunsyo rin niya na ang mga sumusunod na candidates ay nakapasa sa transfer exam: Jack Cass, Mafuyu Seba, Akira Akao, Naoto Toramaru, Joichiro Kaji, Shin Asakura, at Taro Sakamoto. Narinig ni Toramaru ang buong pangalan ni Sakamoto, pero inisip niyang baka coincidence lang at kapangalan lang ito ng kanyang iniidolo. Lumapit ang examiner kay Sakamoto at tinanong kung ano ang dahilan ng pagdating ng legendary hitman. Doon niya ipinaliwanag na hindi niya agad nakilala si Sakamoto dahil sa malaking pagbabago ng itsura nito. Nagulat si Toramaru sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ang taong kanyang sinasamba noon ay sobrang nag-iba na. Naiwan siyang dismayado at tulala sa isang tabi, pilit na tinatanggap ang katotohanan. Nagising na rin si Shinaya, at sinabi sa kanya ng examiner na pagdating ng helicopter ay dadalhin siya sa JAA para imbestigahan. Bigla itong napaiyak dahil sa matinding sakit ng kanyang buong katawan at nagtanong kung ano na ang nangyayari. Ngunit hindi na siya pinaniwalaan dahil sa dami ng taong napatay niya. Nagpaliwanag si Shinaya at sinabi na naghanap lang siya ng trabaho online at balak niyang gamitin ang kikitain para makabayad sa school. Idinagdag pa niya na may kahina-hinala sa deer-headed guy na kanyang nakausap, pati na rin sa gwapong lalaking may puting buhok. Naalarma si Sakamoto dahil kilala niya ang mga tinutukoy na tao. Sinubukan ni Shinaya i-check ang kanyang phone, ngunit nabura na rin ang lahat ng impormasyon tungkol kina Slar. Dito naman nagsalita si Kaji at ipinaliwanag na may narinig siyang usapan mula sa headset na ginamit ni Shinaya. Ayon dito, naghahanap ang grupo ng mga bagong miyembro para sa kanilang organisasyon at sinamantala nila ang exam bilang bahagi ng kanilang plano. Naisip ni Sakamoto na mapanganib ito, kaya't napatanong siya kung ano nga ba ang balak nila Slar. Sinabi niya na dapat silang pumunta sa JCC upang makahanap ng mga clue tungkol kay Slar. Samantala, nalaman na rin ni Slar na nakisali si Sakamoto sa exam. Nabahala siya dahil kilala niya ito bilang si Uzuki at Slar.
Dahil dito, inutusan niya si Kashima na burahin ang lahat ng bakas na maaari pang makuha tungkol sa kanya sa loob ng JCC. Tinanong din niya si Gaku tungkol sa naging resulta ng ginawa nito. Dito ipinaliwanag ni Gaku na may 2 candidates na, sa kabila ng lahat, ay hindi naman ganoon kasama. Pagdating ng helicopter, ipinaliwanag ng co-pilot na isasakay ang lahat ng candidates para sa medical check-up at ibabiyahe sila ng dalawahan. Lumapit si Akira kay Sakamoto upang magpasalamat. Sinabi niya na kapag nagkita sila muli sa school, gusto niyang magkwento si Sakamoto tungkol kay Rion. Agad naman itong sinang-ayunan ni Sakamoto. Samantala, tinanong ni Shin si Mafuyu kung ayos lang ba ito matapos ang matinding ginawa sa kanya ni Shinaya. Malamig lang na sumagot si Mafuyu ng oo at agad ding nagpaalam. Nagtaka si Shin dahil tila nag-iba ang ugali nito, inaasahan pa naman niyang magiging clingy ito sa kanya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Napansin din ni Toramaru na tila matamlay si Mafuyu. Biglang nagsalita ang piloto ng helicopter at agad itong nakilala ni Mafuyu. Dali-dali niyang sinabihan si Toramaru na kailangan na nilang umalis agad. Dahil ang piloto pala ay si Kanaguri, ang baliw na movie director na siyang responsable sa pagpapasabog ng eroplano. Biglang sinaka ng lalaking may blindfold si Mafuyu upang pigilan itong makatakas. Ngunit agad itong pinigilan ni Slar na nagsabi na tumigil na siya dahil sasali sila sa kanilang grupo. Nagrereklamo si Shishiba kung bakit sila na naman ang gumagawa ng trabaho at napatanong siya kung ano ba talaga ang ginagawa ni Kanaguri. Biglang sumabat si Nagumo na baka nagsushooting na naman ito ng pelikula. Nagpunta sila sa isang lottery ticket shop at bumili ng 3 killer lotto scratch cards. Habang nag-uusap si Shishiba at Nagumo, nanghiram si Osaragi ng lucky coin kay Shishiba, pero pabiro nitong sinabi na gamitin na lang ang kanyang kuko. Pagkaskas ni Nagumo, lumabas ang mga simbolo na nangangahulugang Hitman murdered in Kyoto at X symbol left at the scene. Ayon sa kanyang interpretasyon, posibleng manggaling ang mga susunod na atake mula sa grupo ni Slar. Pagkatapos ng scratch naman ni Shishiba, lumabas din ang parehong resulta. Naitanong ni Osaragi kung ano ang mangyayari kapag tuluyan ng nawasak ang JAA. Sinagot siya ni Nagumo at sinabing kapag bumagsak ang JAA, kasabay din itong babagsak ang Japan. Samantala, sa card ni Osaragi, lumabas ang isang winning logo na nagkakahalaga ng 20,000 yen. Hindi makapaniwala si Shishiba dahil ang akala niya, ang mga cards na yon ay ginagamit lang para sa kanilang mga misyon. Kaya pabirong sinabi niya na manlilibre si Osaragi para sa lunch nila. Agad namang tumanggi si Osaragi at sinabing kanya yon dahil siya ang bumili. Ngunit giit ni Shishiba, sinagumo raw ang apwal na bumili ng mga cards. Habang kinukuhanan ni Kanaguri ng video si Mafuyu, pinigilan siya ni Kashima at sinabing itigil na niya yon dahil wala na siya sa JAA. Biglang lumapit ang lalaking may blindfold at ipinakilala ang sarili bilang Carolina Reaper. Sa maangas na tono, tinanong niya si Kanaguri kung ilang shots pa ba ang gagawin nito bago siya tumigil, ngunit malamig lang itong sinabihan ni Kanaguri na manahimik. Dahil doon, agad umatake si Reaper ngunit nasalag naman yon ni Kanaguri. Nagkaroon ng tensyon at palitan ng galit na salita ang dalawa. Sa gitna ng pagtatalo, sumabat ang lalaking may pink na buhok at pinakilala ang sarili bilang Club Jam. Sinabihan niya si Reaper na huwag nang makipag-away at kung gusto nitong manakit, siya na lang ang saktan. Ngunit lalong nainis si Reaper at sinabing pigilan ni Club Jam ang kanyang paghinga hanggang sa payagan niya. Agad namang sumunod si Club Jam na parang wala sa katinuan. Naguguluhan sina Mafuyu at Toramaru sa kanilang nasasaksihan dahil halatang parang mga baliw ang kaharap nila. Sa puntong iyon, nagsalita na si Slar at nilinaw ang sitwasyon. Kinausap niya ang dalawa at sinabing marahil ay nagtataka sila kung bakit sila dinala sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Kashima na ang kanilang layunin ay mag-recruit ng mga batang may talento bilang mga hitman para sumali sa kanilang organisasyon, isang grupong naglalayong wasakin ang JAA. Nagulat ang dalawa sa narinig at napatanong kung bakit nila gustong gawin yon. Sagot ni Slar, nais nilang ibalik ang natural na kaayusan ng mundo, isang kilusan para sa tinatawag niyang marangal na katarungan. Matapang na sumagot si Mafuyu at nagtanong, paano kung tumanggi kami? Sagot naman ni Kashima, kapag hindi sila pumayag. Biglang natumba si Club Jam, dahil sa pagpigil niya sa sariling paghinga, isang malinaw na babala kung ano ang maaaring mangyari sa kanila kapag tumanggi sila sa alok ni Slar. Samantala, sa tindahan ni Sakamoto, nag-uusap ang grupo. Hindi ma-imagine ni Luna ganoon kahirap ang exam, at hindi rin akalain ni Heisuke na makakapasa pa ang dalawa. Habang masaya silang nagkukwentuhan, biglang dumating ang anak ni Sakamoto at ipinakita ang isang sulat galing sa JCC. Binuksan ni Shin ang sobre at inilabas ang exam results. Laking tuwa ng lahat nang makita nilang si Shin ang nakakuha ng top score.
Pinuri nila siya sa galing at husay, ngunit nang lumingon sila kay Sakamoto, para bang binagsakan ito ng langit at lupa. Nang ipakita niya ang kanyang resulta, lumabas na siya ay bumagsak. Nagulat ang lahat. Pabirong sinabi ni Heisuke na baka nakalimutan lang niyang isulat ang kanyang pangalan. Si Lu naman ay nagbiro na kahit ang unggoy, minsan nahuhulog din sa puno. Samantalang ang asawa ni Sakamoto ay nagbigay ng mas mahinahong paliwanag, baka raw kasi hindi na ito masyadong kumakain nitong mga nakaraang araw. Hindi makapaniwala si Shin kaya agad niyang tinawagan ang examiner. Ngunit doon niya nalaman na ayon sa JCC rules, ang sinumang may bounty sa ulo ay hindi maaaring tumanggap ng resulta, kaya otomatikong bagsak si Sakamoto. Binaba ni Shin ang tawag at nagpahayag na kakausapin niya ito ng personal. Biglang sumulpot si Nagumo sa kanilang likuran, dahilan para magulat ang lahat. Nang malaman niya ang resulta, agad niyang pinagtawanan si Sakamoto. Halos mag-init ang ulo nito kaya agad siyang pinigilan ni Shin. Sa gitna ng biruan, iminungkahi ni Nagumo na kung hindi siya makakapasok bilang estudyante, maaari naman siyang magpanggap na teacher. Ibinahagi pa ni Nagumo na matagal na rin niyang gustong makapunta sa JCC, pero mayong panahon, mayroon silang trip papuntang Kyoto, kaya hindi pa niya magagawa ito. Doon naman napatanong si Sakamoto kung paano niya gagawin ang plano dahil makikilala siya agad ng mga tao. Sa puntong iyon, mapang-asar na tumingin si Nagumo sa asawa ni Sakamoto. Habang naglalakad si Akira sa loob ng JCC, namangha siya sa lawak ng lugar at unti-unting nawiwindang dahil tila nawawala na siya sa dami ng pasilyo. Bigla niyang nasaksihan ng isang lalaking duguan na mabilis na tinatakbo papunta sa infirmary. May narinig siyang boses mula sa kanyang likuran na nagsabi, pang-10 tao na yan na na-injure ngayong araw sa assassination training. Dahil dito, kinabahan si Akira at napaisip kung anong klaseng lugar ang kanyang pinasok. Sa kanyang pagpasok sa isang silid, nagsisimula na palang magturo ang teacher. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa bakanting upuan, bigla siyang binaril ng teacher, isang warning shot lamang, at sinabing magsasagawa sila ng one-on-one practice. At isa si Akira sa mga napili. Ang kanyang makakalaban, isang malaking lalaki na halatang mas malakas at mas kumpiyansa kaysa sa kanya. Ipinaliwanag ng teacher na ang training ay close quarter combat, kung saan magpapalitan sila ng opensa at depensa gamit ang tunay na patalim. Agad namang minaliit ng lalaki si Akira, tinakot pa ito, at umatake ng mabagal, tila ba ng asar. Ngunit bigla ang bumilis ang galaw nito, dahilan para magulat si Akira. Sa huli, nagawa niyang salagi ng atake, ipinapakita ang kanyang instinct at galing. Sa gitna ng tensyon, biglang lumitaw ang isang babae at mabilis na pinagsasapak ang mayabang na lalaki, agad na pinabagsak ito. Napansin ni Akira ang estilo ng kanyang galaw, isang paraan ng pakikipaglaban na pamilyar sa kanya. Doon ipinaliwanag ng teacher na mula ngayon, may tutulong sa kanila bilang student teacher, at iyon ay ang babaeng lumitaw. Hindi makapaniwala si Shin sa ginawa ni Nagumo, at maging ang asawa ni Sakamoto ay napahanga rin. Dito na ipinakita na ang babaeng student teacher ay walang iba kundi si Taro Sakamoto na nakadisguise bilang isang babae. Samantala, makikita si Shin sa loob ng banyo ng JCC habang nagbabasa ng manga. Biglang may pumasok na isang lalaki at nagtanong kung sino siya. Ipinakita ni Shin ang binabasa niya at sinabi na ito raw ang eksena kung saan binubugbog ng mga upperclassmen ang mga bagong estudyante. Nagtaka ang lalaki sa mga pinagsasabi ni Shin at inisip na nagpapatawa ito. Pero bago pa siya makagalaw at umatake, inunahan na siya ni Shin at tinamaan ng dalawang mabilis na suntok na agad nagpabagsak sa kanya. Dito na sinabi ni Shin na oras na para maghanap ng impormasyon tungkol kay Slar. Dito na po nagtatapos ang Season 2 ng Sakamoto Days. Maraming salamat sa lahat ng nanood at sumuporta mula simula hanggang dulo. Kita-kits po tayo sa Season 3, mga kaanilo.